Nakatayo akong nakalukob sa sulok ng VIP function room ng restaurant na La Felicidad. Ang mga paa ko ay namiminhog na sa pagtatakbo ng pasulong at pabalik mula pa ng maaga. Ngayon ay ang grand celebration ng ika-60 kaarawan ni Tatay Romeo, ang biyenang lalaki ko. Ang buong sala ay nagliliwanag sa gintong ilaw. Ang amoy ng masarap na pagkain ay naghahalo sa mabangong pabango ng mga bisita. Sa entablado, ang malaking pula-pulang backdrop na may malalaking gintong titik na nagpaparangal sa ika-60 kaarawan ni Don Romeo Villanueva ay parang tumatawa sa pagod ko. 7 taon na akong manugang sa pamilya ng mga Villanueva, mula sa isang batang babae na matapang at maliksi sa mga lihim na labanan sa MMA underground circuit. Nagpasaklaw ako, nagluklok ng tapis, naging isang tunay na ina ng tahanan. Dahil sa pagmamahal ko kay Nico, dahil sa tiwala ko sa kanyang posisyon bilang isang government official, ibinuhos ko ang lahat ng aking ipon, pawis at dugo ng aking kabataang taon para sa pamilyang ito. Ang marangyang kondominium sa bagong lungsod, ang makintab na Toyota Land Cruiser na sakay ni Nico, pati na ang mabigat na gintong alahas na nakasukbit sa leeg ng biyenang babae ko, lahat ng ito ay nanggaling sa aking perang pinaghirapan. Ngunit sa kanilang mga mata, ako ay isang mapang-abusong manugang na walang halaga. Nakaupo si Don Romeo sa pangunahing mesa, ang mukha niya ay namumula sa alak, ang kamay ay hawak ang baso ng beer na itinaas niya habang tinatanggap ang walang katotohanang papuri ng mga kamag-anak. Nakasuot siya ng mahal na barong Tagalog na binili ko noong nakaraang linggo. Ang bibig ay humahakaw-hakaw sa tawanan. Ang kilos ay buong pagmamalaki ng isang dating prinsipyal. Sa tabi niya, si Aling Carmen, ang biyenang babae ko, ay abala sa pagpapagana sa mga binatang kamag-anak tungkol sa pagiging matapat at masunurin ng kanyang anak na lalaki na hindi man lamang nagbanggit ng kahit isang salita para sa manugang na nakatayo sa likod. Laging handang magbuhos ng tubig sa baso ng lahat. Ang kapatid na babae ni Nico na si Honey ay nakaupo ng walang katayuan. Ang mga daliri ay nagsasayaw sa bagong smartphone. Paminsan-minsan ay kumukuha ng piraso ng lobster at ibinababa ang kanyang bibig na nagsasabing hindi sapat ang toyo. At si Nico, ang lalaking kinaroroonan ng aking pagsamba, ay abala sa paglibot sa bawat mesa at nag-aambisyon ng inumin sa mga bisita. Ang mukha niya ay nagliliwanag ng kasiyahan ng isang taong matagumpay. Sa pinakasulok ng mesa sa loob, si Bibi, ang aking 3 taong gulang na anak, ay nakasiksik ng mag-isa. Ang maliit na babae ay nakasuot ng lumang pink na damit. Ang malalaking bilugang mata ay nagmamasid sa maraming pagkain, ngunit hindi durumog dahil wala pang nagbigay ng pahintulot. Mahigit 2 oras na ang handaan. Ang mga matatanda ay abala sa kainan at pag-aambisyon, ngunit wala ni isa ang nagmalasakit sa batang nagugutom na. Kumabog ang aking puso. Nais kong tumakbo sa kusina para kumuha ng lugaw para sa anak ko, ngunit biglang tinawagan ako ni Aling Carmen para kumuha ng dagdag na table napkin. Ilang hakbang pa lamang ang nalayo ko nang narinig ko ang maingay na tunog ng bagsak ng plato. Biglang lumingon ako at para bang tumigas ang aking puso. Nakatayo si Bibi sa tabi ng napakalaking 3-layer na cake na nakalagay sa gitna ng sala. Marahil dahil sa sobrang gutom at pagnanasa, lihim na inilagay ng bata ang kanyang daliri at pinahiran ng kaunting puting cream mula sa pinakamababang bahagi. Ngunit sa kasamaan ng palad, ang manggas ng bata ay nasangkot sa cake knife at nalaglag ang silver plate sa sahig. Biglang tumigas ang mga tao sa paligid, lahat ng mata ay napunta sa kawawa-awang bata. Si Bibi ay biglang natakot, namutla ang mukha, ang maliit na kamay na may cream ay nagtatago sa likuran niya. Si Don Romeo ay abala sa pagkukuwento ng kanyang mga lumang araw bilang prinsipyal. Nang matiyak ng ingay ang kanyang isipan, naging mapanglaw ang kanyang mukha. Tumayo siya ng biglaan, nagmamadaling lumakad patungo sa kanyang apo. Ang mga mata niya ay nagliwanag ng mapanganib na kulay dugo, hindi katulad ng isang lolang nagmamahal sa apo. Sumigaw siya ng malakas, ang tinig ay nagpuno sa buong sala. Bastos na bata, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang dirtuhan ang birthday cake ko?
Si Bibi ay umiyak sa takot. Lolo, gutom po si Bibi, patawad po. Ngunit hindi napahina ng inosenteng paghingi ng tawad ang galit ng isang mapagmataas at mabalasik na lalaki. Naramdaman ni Don Romeo na ang kanyang dignidad ay nilait sa harap ng maraming panauhin dahil sa kagagawan ng isang batang nagutom. Kinuha niya ang makapal na metal na kutsilyo mula sa mesa ng handaan at nagmadaling lumapit sa maliit na kamay ni Bibi. Sumigaw ako, lumipad patungo sa anak ko. Tatay, huwag, ngunit isang hakbang akong nahuli. Nagmuya si Don Romeo gamit ang lahat ng kanyang lakas at isinupit ng mahigpit ang kutsilyo sa apat na daliri ng bata. Mariing narinig ko ang matunog na crack, ang nakakapangilabot na tunog na pumunit sa aking tainga at tumalab ng tuwid sa aking puso na kirot. Sumigaw si Bibi ng isang malakas at mapagsakit na sigaw bago siya nawalan ng malay sa sakit. Ang maliit na mga daliri ay agad na nangabago ng kulay at namamaga, nabaluktot sa hindi natural na posisyon, hindi pa doon natatapos ang kahindik-hindik na gawa. Inangat ni Don Romeo ang bata sa kanyang kasuotan at inihagis ito patungo sa banyo sa sulok ng sala, katulad ng paghagis ng basura, pagkatapos ay bumalik sa utos kay Nico. Isara siya doon, huwag hayaang ang kanyang iyak ay masira ang saya ng aking okasyon, ang hayop na iyak na apo. Walang asal, pagpalaking maayos makapagpapahiya sa angkan ng Villanueva. Namanhid ako ang dugo ko, ay parabang nagyelo at biglang sumabog. Ang buong sala ay nanahimik ngunit walang naglakas loob na pumagitna, sinisilip lang nila at nagbulungan. Lumingon ako kay Nico. Umaasang ang ama ay magmamadaling ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit hindi si Nico ay kunot noong nagpunas ng kanyang manggas at pumunta para ikandado ang pinto ng banyo, binaliwala ang mahinang iyak ng kanyang anak na babae na tumalab mula sa loob. Sa sandaling iyon, ang aking mundo ay ganap na gumuho. Nakatayo akong nakaplantang sa lugar. Ang dalawang kamay ay nakakulob nang mahigpit hanggang tumalab ang mga kuko sa aking balat at nagdugo. Ang litrato ng maliit na mga daliri ni Bibi na pinisil at ang malamig na pagiging malupit ng mga taong tinatawag ko na pamilya ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan tulad ng isang horror movie. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa banyo kung saan nakakulong ang aking anak. Nakita nila ito ni Nico at lumabas siya para hadangan ang daan ko. Sa kanyang kamay ay pa rin ang baso ng pulang alak na suwabe-suwabe ang laman. Tinitingnan niya ako nang may tingin na nagpapahalata ng paghamak ang tingin na iyon na 7 taon nang ginagamit niya para tingnan ang asawa niyang aakalain mong walang sariling buhay. Sabi niya nang ngumisi, "Ano ang problema mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Nagagalit lang si tatay. Hayaan mo muna ang bata doon para matuto. Bali ng bahagya ang kamay, dalhin lang mamaya sa ospital para mailagay sa cast. Bakit para ka bang bahay na nasusunog?" Ang sinabi ni Nico ay katulad ng huling patak na nagpuno sa baso tuluyan, itong pumutok ang lahat ng pagtitiis na itinayo ko sa loob ng 7 taon. Bali ng kamay ay maayos sa cast. Iyon ang sariling anak niya. Isang 3 taong gulang, anong alam ng bata sa dignidad at pagmamalaking puri ng angkan. Itinangala ko ang ulo at tumingin kay Nico. Ang aking mga mata ay marahil ay kasindikitol na nagbigay ng sindak sa kanya. Walang sinabi, dahan-dahan akong yumuko at hinubad ang aking mga matataas na takong na pumipigil sa akin. Kunot noong sumigaw si Nico, "Baliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito?" Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang nagliliwanag na init na dumadaan sa aking gulugod, nagigising ang mga kalamnan na matagal nang natutulog. Ang dating babae sa underground MMA circuit ay bumalik na. Bumulong ako ng bawat salita. Ang boses ay malamig, katulad ng nagputol ng balat. "Umurong ka." Ngumisi si Nico ng may paghamak, iniabot ang kamay para itulak ang aking balikat. "Tingnan mo ang sarili mo." Bago pa matapos ang salita, lumiko na ako at inihahatid ang isang malakas na lateral na sipa. Ang aking bulsang binti ay bumagsak ng may napakalaking puwersa sa tagiliran ni Nico. Ang malaking katawan niya ay lumipas, katulad ng isang puppet na putulan ng sinulid, bumangga sa dingding sa likod, nalaglag ang pinturang langis na nakabitin doon.
Bumagsak siya sa sahig, yakap ang tiyan ng umubo, ang mukha ay walang kulay at walang narinig na tumalab. Nagkagulo ang buong sala, tunog ng sigaw, nagtatakbuhang mesa at silya. Nang makita ni Don Romeo na tinamaan ang anak niya, sumabog ang kanyang galit. Kinuha niya ang mainit na sopas mula sa mesa at inihagis ng diretso sa aking mukha. Hayop, kapag sinapak mo ang asawa mo, hindi ako natitinag. Ang reflexes ng isang manlalaban ay tumutulong sa akin na bahagyang lumiko at madaling umiwas sa mainit na sabaw. Ang sopas ay lumipas sa likod at nabigsa si Aling Carmen na nagsisimula ng lumusob para hawakan ang aking buhok. Sumigaw siya katulad ng baboy na paso. Nang hindi pa nakababawi si Don Romeo mula sa napalya niya, lumipad ako pasulong. Nang hindi pa nakababawi si Don Romeo mula sa napalya niya, lumipad ako pasulong, hindi na ako ang mapagparaya at maawaing manugang. Inihabol ko ang isang tuwid na suntok nang eksakto sa gitna ng ilong ng lalaki. Crack! Ang tunog ng basag na ilong ay mas malinaw pa kaysa sa tunog ng kutsilyo kanina. Mula sa ilong ni Don Romeo ay bumagsak ang dugo, tumalab pati na ang cake na pang-birthday. Bumagsak siya ng patalikod, ang ulo ay bumangga sa upuan, ang mga mata ay nagkudat, ang mga ngusal ay nagrereklamo ng may sakit. Hindi pa natatapos ang galit ni Aling Carmen kahit napaso, at nagsimula siyang sumugod sa akin habang sumusigaw. Diyos ko naman, pinapatay ng manugang ang mga magulang ng asawa, mamamatay tao. Hindi ko na pinigilan ang sarili. Sa ganitong uri ng malupit at walang isip na tao, ang pagpapakita ng habag ay katumbas ng pagpapahirap sa sarili. Inihahatid ko ang isang direktang sipa sa dibdib niya. Lumipas si Aling Carmen ng pabaligtad at bumagsak sa 3 palapak na cake na gumuho na ang cream ay nagdikit sa buong mukha, buhok at katawan niya katulad ng isang palaro sa circus na hindi nakaaya-aya. Si Honey, ang kapatid na babae ni Nico, ay namutla sa takot at umatras patungo sa sulok. Ang kamay ay nanginginig at hindi na makahawak ng telepono para mag-video. Malamig akong tumingin sa isang ikot sa mga kamag-anak na nakatayo ng katulad ng mga estatwa at malinaw na nagdeklara, mula ngayon, sinumang makapinsala sa aking anak, babayaran ang presyong may dugo. Lumakad ako patungo sa pinto ng banyo at isinipa ito ng malakas para mabiyak ang kandado. Sa loob, si Bibi ay nakahiga ng nakakulob sa malamig na sahig. Ang mukha ay puno ng luha. Ang namaga at lila na maliit na kamay ay nakayakap sa kanyang dibdib. Ang aking puso ay para bang binudbod ng asin. Kinuha ko ang anak ko at mahigpit na niyakap at biglang nagsimulang umiyak. Nanay, masakit po. Natakot si Bibi sa lolo. Hinalikan ko ang noo ng anak at bulong na sinabi, nandito na si nanay, hindi na makakapanakit ng kahit sino sa iyo. Tayo na, aalis na tayo sa impyernong ito. Kinarga ko ang anak at lumabas ng restaurant, iniwan ang isang gusali ng kaguluhan, ang mga daing ng pamilya ng asawa at ang mga napalang tingin ng mga panauhin. Ngayong gabi, ang tunay na labanan ko ay nagsisimula pa lamang. Ang taxi ay mabilis na lumukso sa gabi habang dala kami ng sasakyan patungo sa pinakamalaking international hospital sa lungsod sa buong biyahe. Hindi ko pinakawalan ang kamay ni Bibi kahit isang segundo. Paminsan-minsan ay nagigising si Bibi dahil sa sakit at pagod, nanginginig sa kanyang mahimbing na pagtulog. Nang tumingin ako sa maliit na kamay na namaga na katulad ng ubas na lila at maitim, ang aking puso ay parabang pinagbuhusan ng libong karayom. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay mabilis na tumanggap sa bata. Pagkatapos ng x-ray, ang nangungunang doktor ay lumabas ng may seryosong mukha. Itinaas niya ang kanyang salamin at tinitingnan ako ng may habag. Ang pamilya ay kailangang maging handa. Ang bata ay may basag at durog na mga butang ng index finger at middle finger, pati na ang mga litid ay seryosong nasira rin. Kailangan namin ng agarang operasyon para ayusin ang mga buto at itali muli ang mga litid. Gayunpaman, ang posibilidad ng ganap na pagbawi ng kakayahang humawak ay hindi mahuhulaan, maaaring mag-iwan ng permanenteng limitasyon sa pagkilos pagkatapos. Permanenteng limitasyon? Ang anak ko ay 3 taon pa lamang,
May buong buhay pa sa harap niya. Bakit ganoon ang hindi makatarungang mundo? Bakit ang aking anak? Pinunasan ko ang luha, hinawakan ang kamay ng doktor, ang boses ay matatag. Doktor, gamitin ninyo ang pinakamabuting gamot at pinakamagandang pamamaraan, kahit magkano ang halaga ay kaya ko. Pakiusap na, iligtas ang mga kamay ng bata. Gagawin namin ang lahat. Tumango ang doktor at bumalik sa operating room. Ang pinto ay nagsara, ang pulang ilaw ay nagliwanag. Lumugmok ako sa silya. Ang hallway ng ospital ay tahimik at malamig sa nakakatakot na antas. Nang sandaling ito ay unang naramdaman ko ang pagkalayo. Ngunit hindi ako pwedeng mahina. Kailangang maging matatag para sa anak ko at para parusahan ang mga salarin. Kinuha ko ang telepono at pinindot ang isang numero na matagal na hindi ko natatawagan. Ang pangalang lumabas sa screen ay Kuya Dante. Si Dante ang dating kasamahan ko sa underground na mundo, ang taong naggabay sa akin mula nang unang pumasok ako sa lihim na arena ng laban. Nang mag-asawa ako, si Dante ang tanging nagpigil sa akin ngunit pati na ang tanging nagrespeto sa aking desisyon. 2 ring pa lamang ay sumagot na ang kabilang linya. Ang pamilyar na malalim at bahagyang paos na boses ay nagpuno. Chris? Bakit tumawag ka ngayon sa ganitong oras? May nangyari ba? Pinilit kong pigilan ang hikbi at mabilis na nagsalita. Kuya Dante, desperado akong kailangan ng tulong ninyo. Sa narinig na boses ko, agad nagbago si Dante, ang tinig ay naging matibay. Nasaan ka? Anong nangyari? Nasa St. Luke's Hospital po ako. Ang anak ko ay sinaktan ng biyenang lalaki ko. Kailangan ko ng pautang para sa hospital bill at kailangan ng taong magbantay sa amin. Natatakot po akong pupuntahan nila rito para gulo. Ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya bago marinig ang malamig at tiyak na boses ni Dante. Sige, 15 minuto ako nandoon. Huwag kang mag-alala tungkol sa anak mo. Lahat ng bagay sa labas ay aking aayusin. Sinumang mananakit sa inyo ay magsisisi na ipinanganak pa siya sa mundo. Pagkatapos ng tawag, medyo naramdaman ko ang kaalwanan. Ang sabi ni Dante ay sabi niya, nasa kanya ang buong lugar na ito, may daan-daang kasamahan sa ilalim ng kanyang pangunguna. Sa sandaling iyon, ang telepono ko ay muli na namang nangangatal. Si Nico ang tumatawag. Sa pagkakita sa pangalan niya sa screen, ang pagkasuklam ay bumuga sa aking lalamunan. Huminga ako ng malalim, pinindot ang sagot para makita kung ano pa ang gusto niyang gawin. Hayop na babae yan, saan mo dinala ang anak? Alam mo ba na si tatay ay kailangang i-emergency dahil sa iyo? Binali mo ang ilong ni tatay, nasunog si nanay, gusto mo bang mapabilanggo? Ang boses ni Nico ay nagsusumigaw, halong ingay ng ospital kung saan siya dala ng mga magulang para magpatingin. Tahimik akong sumagot, ang boses ay matulis at malamig. Ikaw muna ang mag-alaga ng sarili mo. Ang divorce paper ko ay mabilis na magagawa. Tungkol sa bilangguan, tignan nating sino ang mauuna sa pagpasok. Ang pambubugbog sa bata, seryosong pinsala sa maliliit na bata na ginawa ng iyong ama, ipamedikal ko na ang danyo sa ospital. Sa tingin mo ba ang maliliit na posisyon mo ay makakatakip ng langit? Si Nico ay nagalang sandali bago binaba ang boses na may banta. Ikaw ay nagbabanta sa akin? Chris, babala ko sa iyo. Kapag pinalaki mo ito, huwag kang asang makita pa ang mukha ng anak mo. Ikaw ay isasweko sa kidnapping. Ipapadala kita sa mental hospital. Isipin mo kung sino ka, isang manlalabang babae ng walang pera at walang kapangyarihan. Makakasagupa ka ba sa aming pamilya? Kung gayon, hindi ka pa nakakilala sa akin. Nico, 7 taon na ang aking pagtitimpi at hindi ito nangangahulugang bulag ako. Bawat pisong ginastos ko sa inyong tahanan, naitalaan ko ang bawat sentimo. Gusto mo bang sumugal? Susugarap din ako sa iyo hanggang sa katapusan. Oo. Huwag kalimutang sabihin sa iyong mahal na kapatid na maghanda na para ibalik ang aking mga alahas at ginto. Pagkatapos ng pagsalita, binalot ko si Nico at binaliwala ang kanyang numero. Itinungo ko ang ulo sa dingding, isinara ang mga mata.
ang larawan ng mapagmahal na asawang nagmamahal sa pamilya ay ganap na nawala. Ngayon, siya ay isang kaaway lamang. At sa mga kaaway, ang Chris na si Aling Tres ng Arena ay hindi kailanman nagpapakita ng awa. Ang mabibigat na yapak ay nagpuno sa hallway. Ibinukas ko ang aking mga mata. Nakita si Dante na naglalakad ng nangunguna, kasunod ang 4 na malakas na lalaki na nakasuot ng itim. Si Dante ay tulad pa rin ng dati matikas na mukha na may mahabang peklat sa kaliwang pisngi, matulis na mga mata, ngunit nang makita niya ako ay lumabas ang pahiwatig ng pakikiramay. Nandito na ako. Sinabi ni Dante, inilagay ang kamay sa aking balikat. Tumingin ako kay Dante pagkatapos sa pinto ng operating room. Lihim na nangako sa sarili ko, Bibi, mula ngayon si Nanay ang magiging pinakamatatag na pader na nagpoprotekta sa iyo. Sinumang makapinsala sa iyo ay babayaran ang presyo ng 10 doble. Ang tunay na labanan ay nagsisimula na ngayon. 3 araw pagkatapos ng kakilala-kilalang gabi sa La Felicidad, bumalik ako sa marangyang kondominium na sarili kong binili. Iniwan ko si Bibi sa ospital sa pag-aalaga ng sariling nurse at sa mahigpit na pangangalaga ng mga kasama ni Kuya Dante. Kailangan ko ng espasyo para linisin ang namamatay na kanser sa aking buhay bago sunduin ang anak pauwi. Nang buksan ko ang pinto at pumasok, ang unang nakita ko ay ang pamilya ng asawa na nakaupo sa paligid ng hapagkainan para sa hapunan. Ang amoy ng tinolang manok ay umapaw sa buong bahay, ganap na kabaligtaran sa malungkot at masakit na kalagayan sa ospital kung saan nakaratay ang aking anak. Kumakain sila ng masaya, nagtatawanan, para bang wala ni isang bagay ang nangyari. Si Don Romeo ay nakaupo sa pangunahing upuan, ang ilong niya ay nakabandage, ngunit ang kamay ay abala sa pagkuha ng pagkain. Si Aling Carmen ay kumakain habang nagrereklamo sa mga paso, habang si Honey at Nico ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Nang makita nilang pumasok ako, ang hangin ay biglang naging malamig. Inilagay ni Nico ang mangkok. Nang may putol na tunog, tiningnan ako ng nakasimangot. Pumunta ka pa rin dito? Nasaan mo? Ilang araw nang dinala mo ang anak mo nang walang balita. Itinuturing mo ba ang bahay na ito na palengke? Hindi ko sinagot. Lumakad ng tuwid patungo sa sala at itinapon ang makapal na folder sa salamin na mesa. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpagulat sa lahat sa mesa. Masarap bang kumain? Habang ang apo ninyo ay nakahiga sa sakit sa ospital, kaya pa rin ninyong manlamon? Tumayo si Don Romeo nang kumampog sa mesa, itinuro ang daliri sa aking mukha. Ikaw ay manugang lamang, paano mo nalakas loob na maging walang galang sa biyanang magulang? Lumuhod ka at humingi ng patawad sa amin ngayon, kung hindi palalayasin kita dito. Ngumisi ako ng malamig ang ngiting iyon na nagpapalayo sa kanya. Hinila ko ang upuan at umupo ng kinakatawan sa harap niya, nakakulob ang mga braso. Ang kilos ng isang mapanganib na huwes na nagtatingin pababa sa nagrebeldeng mga utusan. Palalayasin ninyo ako? Paano ninyo palalayasin ako sa bahay na nakapangalan sa aking pangalan? Buksan ang iyong mga mata at tingnan ang folder sa mesa. Kinuha ni Nico ang folder, binuksan ang bawat pahina. Ang mukha niya ay unti-unting nagbago mula pula patungong puting gaas. Iyon ay ang detalyadong talahanayan ng lahat ng perang ginastos ko para sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon. Malinaw ko naming idineklara ang kabuuan. Ang kabuuang pera na ginastos ko para sa inyong pamilya ay 10 milyong piso kasama ang pagbili ng kondo na ito, ang Land Cruiser na sinasakay ni Nico, ang pagpapagawa ng bahay sa probinsya ng biyenang lalaki, ang pagpasok ni Honey sa trabaho, pati na ang gintong alahas na suot ni Aling Carmen. Lahat ay nanggaling sa aking pawis at dugo. Tumalon si Aling Carmen nang marinig ang pera, ang bibig ay nagpupumilit. Nagtatamasa ka ng husto sa mga gamit ng pamilya ng asawa mo? Ang pera ng mag-asawa ay pera ng pamilya. Tiningnan ko siya ng may mata na katulad ng matalim na kutsilyo. Nagkamali kayo. Ang pera na ginawa ko bago ang kasal at ang pera ng aking sariling negosyo ay protektado ng batas bilang aking personal na pag-aari. Naihandang din ang aking papel ng diborsyo. Nico Cruz,
Pirmahan ito, ngunit bago pirmahin, hinihingi ko na ibalik ng inyong pamilya ang 10 milyong piso sa akin. Kulang ang 1 sentimo, huwag ninyong asahan ang aking lagda. At hanggang sa araw na iyon, ang bahay na ito ay tatakbo ayon sa aking kautusan. Ang buong sala ay nanahimik. Si Nico ay nanginginig na hawak ang papel ng diborsyo. Ang pawis ay bumabagsak mula sa noo. Alam niyang hindi siya makakakuha ng malaking pera na iyon. Siya ay isang ordinaryong opisyal lamang na ang sahod ay katiting, namuhay ng paboritista sa pera ng asawa. Tumayo ako at pumunta sa refrigerator, kumuha ng bote ng tubig, uminom ng sip at nagpatuloy. Sa panahon ng paghihintay para sa desisyon ng korte, nagdedeklaro akong ipapatupad ang batas sa bahay na ito. Simula bukas, puputulin ko ang lahat ng palyadong gastos. Bawat isa sa bahay na ito ay bibigyan lamang ng 500 piso bawat araw para sa pagkain. Kung gusto ninyong kumain ng masarap, magbihis ng maayos, magsaka kayo sa kalye at kumita ng pera, hindi ko na kayo aalagaan pa. Sumigaw si Honey. Ate, nababaliw ka na ba? 500 ang pagkain ng pakain ng hayop. Gusto mo ba kaming patayin? Lumingon ako sa mahal na kapatid na babae ng asawa at ngumisi. 22 taon ka na at hindi pa alam kung paano kumita. 500 piso ay masyadong marami para sa taong katulad mo. Kung hindi mo gusto, pwede kang lumabas. Hindi kita pinapanatili. Pagkatapos ng pagsalita, tuwid na pumunta sa master bedroom, kinandado ang pinto, binaliwala ang mga sigaw at pag-alboroto mula sa sala. Ngayong gabi ay matutulog ako ng mahimbing. Ang ekonomikong labanan ay opisyal nang sinimulan at alam ko nang kapag inalis ang kanilang pagkakukunan ng pera, ang pamilyang parasito na ito ay mabilis na mapuputol katulad ng langgam na nalubog sa tubig. Kinaumagahan, maaga akong bumangon. Ang unang ginawa ko ay binuksan ang banking app sa telepono. Mabilis akong kumilos, binaliwala ang lahat ng supplementary credit card na hanggang kamakailan ay pinahintulutan ko si Nico at Honey na gamitin. Pagkatapos, tinawagan ang service provider para putulin ang VIP internet, cable TV at hourly cleaning service. Pagkatapos nito, nagbihis at pumunta sa ospital para kasama ang anak ko, iniwan ang bahay na nagsisimula ng mag-alab. Nang tanghali, ang telepono ko ay nagsimulang tumunog nang walang tigil. Muna si Honey, paulit-ulit na tumatawag, ngunit hindi ko sinagot. Pagkatapos ay maraming mensahe mula sa hindi kilalang numero, mga empleyado ng isang mall sa Ortigas. Pala ang batang prinsesang ito ay namimili kasama ang mga kaibigan. Pinili ang napakaraming mahal na makeup at accessories. Nang mag-swipe ng card ay tinanggihan ng makina. May larawan ko si Honey na nakatayo sa cashier. Ang mukha ay namumula sa kahihiyan sa harap ng mapanghamak na tingin ng mga empleyado at gulat ng mga kaibigan. Siya ay sanay na gumastos ng tulad ng tubig at ang biglang pagbabara ng card ay tiyak na isang malaking psychological shock. Ngumiti ako nang isinara ang tunog ng telepono. Nang hapon naman si Nico ang tumawag sa akin. Sa pagkakataong ito sinagot ko, binuksan ang loudspeaker para marinig ng maayos ang kanyang kapighatian. Chris, anong ginawa mo? Bakit hindi maaaring mag-swipe ang aking card? Nag-entertain ako ngayon ng kliyente sa restaurant. Gusto mo bang mapahiya ako sa kamatayan? Buksan mo agad ang card. Ang boses ni Nico ay nagmamadali at may halong pagkapanik. Maririnig ko ang maingay na pagkain sa kabilang linya. Malamang ay nag-iimbitahan siya ng boss o partner para kumain para maabot ang posisyon na assistant manager na nais niya. Marahin ako siyang sinagot. Ay naman, akala ko ay mataas na ang sweldo ng government official. Bakit pa kailangan ng iilang sentimo mula sa isang babaeng nagbebenta sa palengke? Mag-ayos ka ng sarili mo. Sinabi ko na, ang pera ay hawak ko. Kung gusto mong magpakita, ilabas ang pera mo mismo. Huwag kong gantimpalaan ng taba ang iba. Chris, huwag ka ng biro pa. 5,000 piso ang bill, wala akong cash sa pitaka. Mag-transfer ka na agad sa akin. Uuwi ako ng tahanan at maayos na mag-uusap. 15,000 ay katumbas ng buwan na gamot ng anak ko. Pasensya, wala akong pera para papalit ng taba ng iba. Kung wala kang pera,
manatili ka na at maghugas ng pinggan para bayaran ang utang. Binaliwala ko si Nico matapos itapon ang tawag. Si Nico ay paulit-ulit na tumawag ngunit binaliwala ko na. Inilalarawan ko siya na nagpupulong ang buhok at tumawag ng humihingi sa lahat o mas masama pa, kailangang mag-iwan ng kotse o relo bilang pangako. Ang walang kayong pagmamalaki niya ngayon ay katulad na itinambak sa basurahan. At hindi pa doon natatapos, nang malapit ng gabing bumalik ako sa bahay, nakita ko si Don Romeo na nakaupong malungkot sa bench sa labas ng kondo, hindi makaahon sa loob. Nang makita niya ako, umiwas siya ng tingin. Kinawayan ako ng guard ng kondo at iniabot ang isang sulat kamay na hindi maayos ang sulat. Chris, ang biyenang lalaki mo kaninang umaga ay kumain ng lomi sa kanto. Nag-order pa ng 2 itlog at hipon. Tapos tumayo at nagsabing isulat mo sa pangalan mo. Ang may-ari ng karinderiya ay pumunta rito at nagingay na nagsablay ang mayayaman. Ipinagbawal na siyang umutang uli. Bayaran mo siya ng 1,000 piso. Kinuha ko ang note at ngumisi ng mapait. Isang dating prinsipyal na palaging puno ng moral at prinsipyo. Ngayon dahil sa 1,000 piso na lomi ay pinagmumura sa harapan ng tao. Nagbakas ng 500 piso sa guard at sinabi, ibigay ninyo sa may-ari ng karinderya, sabihing iyon ay para sa huling bayad. Bukas, ang bawat isa ay magbayad para sa sarili nilang kinakain, wala na akong kinalaman. Lumakad ako ng palampas sa harap ni Don Romeo at nagsalita ng sapat lang para marinig niya, hindi kakainin ang pagmamalaki, tatay. Kung gusto kang kumain, pumasok ka sa kusina. Kung ayaw, magtiis. Pumasok sa bahay ang kondo ay madilim dahil inalis ko ang pera sa autopay account para sa kuryente at tubig. Sa bahagyang liwanag ng flashlight, sina Aling Carmen at Honey ay nakaupo at kumakain ng tuyong instant noodles ng buo pa. Nang makita nilang dumating ako, naghanda silang sumugod at mag-alboroto, ngunit nang makita ang malamig na tingin ko, tahimik sila. Naunawaan nila na ang may hawak ng ekonomiya, ang may kapangyarihang buhay at kamatayan sa bahay na ito, at ang kanilang kaharian ay tunay nang natapos na. Ang kalagayan sa loob ng bahay ay unti-unting natataas ang tensyon. Pagkatapos ng 3 araw ng pagkawala ng suporta, ang huwad na karangyaan ng pamilya ng asawa ko ay nagsimulang matanggal ng patay-patay. Nasa loob na ako ng silid na nag-aayos ng mga papeles nang marinig ang malakas na pag-aaway mula sa silid ni Honey. Ang boses ni Nico ay nagsasagitsit. Ibigay mo na ang ginto para mapautang ko ng pansamantala. Kailangan ko ng pera, ng agarang para sa bagay sa opisina. Kapag wala na ito, ay matatalunan na ako ng posisyon. Ang sigaw ni Honey ay pagalit. Loko ka? Ito ang aking kayamanan na pinag-ipunan para mapangasawa. Mag-ayos ka ng sarili mo. Huwag humpak sa aking gamit. Kunot ang noo ko. Kayamanan para sa kasal ni Honey, saan nanggaling ang pera para makapag-ipon ng ginto ang isang batang walang trabaho sa loob ng 2 taon. Ang pambili ng almusal ay nakadepende pa sa nanay. Ang pagdududa ay lumabas, mabilis akong lumakad patungo sa silid ni Honey at malakas na tinaas ang pinto para pumasok. Ang eksena sa harapan ko ay nagpaalab ng dugo sa aking utak. Sina Nico at Honey ay nagtatarikan ng pulang velvet na kahon. Sa pag-aaway nila, ang kahon ay nalaglag sa sahig at bumukas ang mga piraso ng ginto, mga SJC Gold Bar ay nagsabog sa sahig. Ngunit ang nagpamanhid sa akin ay hindi ang mga ginto, kundi ang isang championship belt yari sa tela. Ang harap ay nilagyan ng ginto at maliwanag. Ito ay nakasiksik sa ilalim ng kama. Iyon ang championship belt na nanalo ko sa National MMA Tournament, ang pinakamahalaga kong souvenir bilang isang laban na akala ko ay nawala nung lumipat kami 3 taon na nakaraang. Lumipad ako patungo, itinulak si Nico sa isang tabi at kinuha ang belt. Sa likod ng belt ay nakaukit ang aking pangalan, Christina Iron Lady Reyes. At sa tabi ng mga gintong SJC na nalaglag doon, nakita ko ang mga pamilyar na alahas, ang aking mga hikaw na regalo ng nanay ko sa kasal, ang gintong bracelet na binili ko para sa aking sarili noong ika-25 kaarawan ko. Lahat ay sa akin. Lumingon ako kay Honey
ng may mata na nagalab. Kaya ikaw pala, ikaw ang magnanakaw. Akala ko na wala na pala ikaw ang pumasok sa aking silid at ninakaw. Namutla si Honey, nautal at umatras patungo sa dressing table. Ate, mali po ang sinasabi ninyo, iyon ay ibinigay ng nanay sa akin. Malakas akong natawa puno ng pait at galit na pumulpol sa kanyang tinig. Lumakad ako patungo sa kanya, hawak ang buhok ni Honey at hinila palabas ng sulok. Ang nanay mo ay saan kukuha ng pera para sa SJC at ng aking championship belt. Uri ng magnanakaw na sanay, parasito na may ugali. Ngayon ay hindi kita bibigyan ng leksyon, ay hindi na ako may pangalan. Nais sana ni Nico na pumasok para pigilan ngunit lumingon ako nang inihapon ang mata sa kanya at malakas na sumigaw. Humakbang ka ng isa pa at tatawagan ko ang pulis ngayon. Ang pagnanakaw ng mahahalagang bagay ay nakakulong. Gusto mong kasama ka ng kapatid mo sa bilangguan? Nataranta si Nico. Ang duwading ugali ang nagpigil sa kanya. Alam niyang ang aking sabi ay aking gagawin. Binalewan ko si Honey, tinatawak ang kanyang silid na puno ng mahal na designer items. Ang mga bag, sapatos at damit na nakalatag sa lahat ng lagayan, lahat ay binili gamit ang aking pera sa ilalim ng palusot. Nahihiramin lang ang card mo, ate. Kinuha ko ang cutter mula sa desk at pumunta sa lagayan ng mga bag. Sumigaw si Honey ng hitit. Huwag, huwag, bag ko iyon. Biyak. Pumunit ako ng mahabang linya sa pinakamahal na designer bag. Ang tunog ng pagpunit ay katuwa sa pandinig. Patuloy akong pumunit ng bawat bag isa-isa, walang natira kahit isa. Ang mga mahal na gamit ay naging basura na sa ilalim ng aking cutter. Ang perang ginawa ko para pakainin ang anak ko ay hindi para maitambak sa iyong katawan, para magpanggap na marangyang babae. Habang nagsasalita ay itinataas ang kamay at binasag ang bote ng perfume. Ang malakas na amoy ay umakyat at hinaluan ng amoy ng takot ng magkapatid. Sa huli kinuha ko ang kahoy na upuan at malakas na iginampang sa mahal na dressing table. Ang malaking salamin ay pumira-piraso, ang mga piraso ay lumipas tulad ng fireworks. Si Honey ay bumagsak sa sahig, mapait na umiyak habang tinitingnan ang kanyang mga yaman na naging abo. Kinuha ko ang lahat ng ginto at ang championship belt at inilagay sa aking bag. Bago lumabas ng silid, lumingon ako sa nanginginig na si Honey at malamig na sinabi, ito ay interes na dapat mong bayaran sa perang ninakaw mo sa akin. Mula ngayon kapag nawala pa ang isang karayom sa aking mga gamit, ang susunod na mapupunit ay ang magandang mukha mo. Siningkahan ko ang pinto nang malakas iniwan ang iyak ni Honey at ang kawalan ng lakas ni Nico sa likod ko. Pakiramdam ko ay bumigat ang aking dibdib ng kaunti. Ang paghihiganti ay hindi lamang ang pagkuha ng nawala, kundi ang pagwasak ng pinakamahal ng kaaway. Ang galit mula sa pagnanakaw ni Honey ay hindi pa nalalabasan, ngunit ang aking isipan ay nagsasabi na may mas malalim na lihim pa na nakatago sa pamilyang ito. Sa mga nakaraang araw ay napansin ko na may kakaibang kilos si Nico. Palagi siyang lihim na pumupunta sa banyo para mag-text ng mahabang oras, palagi niyang binabago ang password ng telepono, laging hawak sa kanya katulad ng hindi mapaghiwalay na bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang marahas na pag-aaway tungkol sa pera, si Nico ay lasing na lasing at inatulog ng patay sa sofa sa sala. Ang iPhone Pro Max na ipinagmamalaki niya at palagi niyang pinupuri ay nakalatag ng hayagan sa coffee table. Ito ang isang beses sa 1,000,000 pagkakataon. Dahan-dahang lumapit ako, kabog ang puso. Marahang kinuha ang daliri ni Nico at inilagay sa fingerprint sensor ng screen. Click! Nabuksan ang telepono. Huminga ako ng maluwag. Mabilis na binawalan ang tunog at binaba ang brightness ng pinakamababa. Umupo sa sulok at nagsimulang suriin. Facebook Messenger, WhatsApp, text, lahat ay malinis. Binura niya ang lahat ng kasaysayan ng pag-uusap, ngunit hindi alam ni Nico na ang archive at hidden messages ay nagtago pa rin ng mga bakas ng kasalanan. Pumasok ako sa hidden messages sa Messenger, isang pangalan ang lumabas. Mia. Ang avatar ay larawan ng isang batang babae na may exposing na damit, nakikipaglaruan sa harapan ng kamera,
Binuka ko ang chat, sunod-sunod na matamis na mensahe, maselang mga larawan ay tumalab sa aking mga mata. Ngunit ang pinakanakaduduwal sa akin ay hindi ang mga malaswa na salita, kundi ang mga nakakalason na plano sa likod ng pakikiapid na ito. Isinulat ni Mia, "Mahal ko, kailan mo na palalayasin ang asawa mo? Sawang-sawa na ako sa lihim na pakikipagkita." Ang tugon ni Nico, "Malapit na, Irog. Ginagawa ko na ang peke na medical records para sa kanya. Kapag napirmahan niya ang mga papeles para ibenta ang kondo o ilipat ang ari-ariang sasakahin ko siyang may sakit sa isip na mapanganib. Matatapusin ko ang lahat nang ipadala ko siya sa psychiatric ward. Maaari kang dumating bilang bagong alagang may bahay. Ang ari-arian at anak ay magiging sa akin." Habang binabasa ko, ang aking gulugod ay nagka-chills. Ang mga kamay ko ay nanginginig at halos nalaglag ang telepono. Lumalabas na hindi lamang pakikiapid, gusto niyang agawin ang lahat at itulak ako sa kamatayan. Ang psychiatric ward. Gusto niyang gawing buwang para makuha ang ari-arian. Patuloy akong nag-scroll pababa, may mga selfie ni Nico at ng batang babae na nag-check-in sa mga mahal na hotel at restaurant. Ang oras at petsa sa mga larawan ay eksaktong kapareho ng mga beses na sinabi sa akin ni Nico na may business trip siya o may client entertainment. Mabilis kong ginamit ang sariling telepono para screenshot ang lahat ng laman ng screen ng chat, i-download ang lahat ng larawan at video bilang ebidensya at i-upload sa secured cloud. Natuklasan ko ang impormasyon ng batang babae, si Mia Custodio, intern na bagong pumasok sa opisina ni Nico 3 buwan na nakaraang. 22 taon. Bata, maganda at ambisyosa. Matapos makopya ang sapat na ebidensya, maingat kong inibalik ang telepono ni Nico sa dating lugar at pinunasan ang aking fingerprint sa screen. Nakatayo ako at tinitingnan si Nico na mahimbing na natutulog. Ang mukha niya ay parang musmos at walang masamang ginagawa, ngunit sa loob ay nakatago ang puso ng isang makamandag na ahas. Bumalik ako sa aking silid. Humiga sa kama ngunit hindi makatulog. Ang galit ay naglalagablab sa aking puso at sinusunog ang bawat piraso ng tiwala na natira. Hindi ako umiyak. Ang aking luha ay natuyo na mula noong mahalin na gabi ng birthday party. Ngayon ay wala na sa akin, kundi ang bakal na kalooban ng isang ina na nagtatanggol sa anak at ang kalamigan ng isang mamamatay na naghahanda ng panghuling hakbang. Nais ni Nico na gawin akong buwang. Sige, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagpaparusa ng isang buang at ang batang babae pati na rin. Bukas ang araw ng pagbagsak niya. Kinaumagahan, maaga nagising si Nico, naligo at nagbihis ng maayos at nagpabango. Sinabi niya sa akin na may mahalagang pulong siya sa opisina kaya hindi makakauwi para tanghalian. Tumango ako at nagpanggap na walang pakialam, ngunit sa puso ko ay ngumingisi. Isinangkaw ko ang tracker sa sasakyan niya kagabi pa. Ang mahalagang pulong niya alam ko nang saan gaganapin. 11:00 ng tanghali, ipinahiwatig ng tracker na ang sasakyan ni Nico ay huminto sa isang 5-star restaurant sa BGC. Nagbihis ako ng maayos, nag-apply ng pulang lipstick, nagsuot ng itim na body-hugging dress na nagbibigay diin sa makulit na katawan ng isang taong matagal nang nagsasanay at nagdagdag ng puting blazer sa labas, magmukhang makapangyarihan at kaakit-akit. Sumasakay sa taxi para sa restaurant. Nang pumasok sa lobby, nagbigay ng pagbati ang mga empleyado ng may paggalang. Tuwid na pumasok, ang mata ay mabilis na sumisilip at huminto sa hapagkainan malapit sa bintana. Nandoon si Nico, masayang nagtatawanan, ang kamay ay mahigpit na hawak ang kamay ng isang batang babae. Iyon ay si Mia Custodio. Ngayon, si Mia ay nakasuot ng strapless na pulang damit na malalim ang ukbok. Ang leeg ay may maliwanag na puting gintong kuwintas. Ang regalo na binili ni Nico gamit ang perang ninakaw mula sa aking credit card noong nakaraang buwan. Huminga ako ng malalim, inaayos ang postura at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang mga takong ko ay kumakampog sa marmol na sahig, umaakit ng pansin mula sa mga mesa sa paligid. Nang malapit na ako sa hapag, si Nico at si Mia ay hindi pa alam ang anumang mangyayari. Si Mia ay nag-aalok ng tikim ng karne para kay Nico.
Nico, kailan ka na magbibili ng kotse para sa akin? Sawang-sawa na ako sa Grab. Huwag kang mag-alala. Pag nalabas na ang ari-arian, bibilhan kita ng Honda Civic para maiba naman. Oo, talagang mayaman ka, Nico. Talagang mayaman nga siya. Tumalab ang aking boses ng maliwanag at malinaw. Nagulat si Nico at nalaglag ang kubyertos sa plato. Tumingala siya, namutla ang mukha nang makita akong nakatayo ng matuwid sa harapan niya. Si Mia ay nalito at hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Si Chris? Bakit ka narito? Hindi ko siya sinagot kundi ngumiti at tiningnan si Mia. Kinuha ko ang mahal na bote ng red wine mula sa mesa at dahan-dahang tiningnan ang label. Magandang wine ito. Nakakapigil ang alak. Ang pera ko ito na ininom siguro masarap nga. Nakilala ni Mia kung sino ako, namutla siya at inatras ang kamay. Ikaw, sino ka? Hindi ko kilala ang hindi mo kilala? Payagan mo akong matandaan ka. Itinaob ko ang bote ng red wine at ibinuhos ito sa tuktok ng ulo ni Mia. Ang dugo pulang alak ay dumangos sa buhok, sa mukha at pinaghaluan ng makapal na makeup niya. Basa ang buong pulang sexy dress niya. Sumigaw si Mia ng nakakabinging tunog. Biglang tumayo. Si Nico ay nagmamadaling tumayo para pumagitna. Chris, anong ginagawa mo? Huminto ka. Malamig kong itinulak si Nico pababa sa upuan at lumingon para magsalita ng malakas para marinig ng buong restaurant na nanahimik. Pakitingnan ninyo. Ang lalaking ito ay ang aking asawa, si Nico Cruz, isang government official, at ang batang babae na ito ay ang kanyang kabit. Ang bag na hawak niya, ang damit na suot niya, ang kuwintas sa kanyang leeg at ang mahal na handaan, lahat ay binayaran ng aking pinaghirapang pera. Kinuha ko ang tumpok ng mga limbag na larawan ng kwento ng chat at mga litrato na mula kagabi ay inilimbag ko na, itinira sa hangin. Ang mga larawan ay lumipas tulad ng mariposa na umikot paikot, nahulog sa mga mesa at sa sahig. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga panauhin sa restaurant. May ilan pa na inilabas ang kanilang telepono para mag-video. Mga tao, tingnan ninyo ito, ang tunay na mukha ng mapagkunwaring asawa at ng kanyang maliit na kabit. Nagplaplano pa silang ipadala ako sa psychiatric ward para maagaw ang ari-ariang, ngunit ang tao ba ay lintik sa dalawang kahon. Namumula ang mukha ni Mia, takip mukha at umiyak. Nais sumugal para tumakas ngunit hinawakan ko ang kanyang braso. Saan ka nagmamadali? Hindi ka pa tapos kumain. Sige, pinapainom ko ng pagkain ngayon ngunit ibalik mo muna ang mga bagay na hindi sa iyo. Malakas kong hinila ang kuwintas sa leeg ni Mia hanggang mapunit. Sumigaw si Mia sa sakit. Ang kuwintas na ito ay pera ng gatas ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat magsuot nito. Ngayon ay nagbawi na si Nico. Ang mukha ay namumula sa kahihiyan at lumipad para sa pakinako. Putang ina, patayin kita. Ngunit nakalimutan niya kung sino ang kanyang asawa. Nang mataas na ang kamay niya para bumagsak, mabilis na hinawakan ko ang kanyang pulso at binali sa likod. Sumigaw siya sa sakit at lumuhod sa sahig. Patayin mo ako? Hindi ka sapat para sa iyon, Nico. Tandaan ang araw na ito ay simula pa lamang ng pasimula ng simula. Kahit gaano mo pinasektan ang anak ko, ibabalik ko sa iyo ng daan-daang beses. Malakas kong itinulak si Nico na napatid sa pagbagsak kay Mia at magkasamang nagtumba sa sahig na puno ng red wine at tira-tirang pagkain. Pinunasan ko ang aking mga kamay, inaayos ang blazer, itinaas ang ulo at lumabas ng restaurant sa gitna ng malabong palakpakan mula sa mga babaeng panauhin. Sa labas, ang aking telepono ay nagsasahimpapawid ng live sa aking personal Facebook account na may libu-libong manonood. Ang magandang dula ay mayroon ng bayad at ang karera ni Nico ay tapos na mula sa sandaling ito. Sa loob ng wala pang 2 oras pagkatapos ng aking eksena sa restaurant, ang video ay kumalat ng bilis na nakatatakot sa mga grupo at social media. Ang pamagat na malakas na asawa ay nagwawasak sa 5-star restaurant, nilantad ang opisyal na may kabit na kinubkob. Gamit ang pera ng gatas ng anak ay umakyat sa trending. Ang mga shares at galit na komento ay dumadami ng exponential. Ang mga netizen at online sleuths ay mabilis na nahanap ang pagkakakilanlan
at lugar ng trabaho ni Nico at Mia. Komportable akong nakaupo sa coffee shop sa tapat ng tanggapan ni Nico, tahimik na uminom ng black iced coffee nang walang asukal habang sinisiyasat ang SUV na may green plate na nakaparadang sa harap ng pintuan. Ang mga guwardya ay nagtakbong lumabas para buksan ang bakod ng may nakababahalang mukha. Alam ko na ang anonymous na reklamo na may kasamang USB na puno ng ebidensya ng mga maliit na katiwalian at paglabag sa pamantayan ng moralidad na isinumiti ko sa Human Resource Department ngayong umaga ay may epekto na para sa isang opisina ng pamahalaan. Ang balita ng paglabag sa moral ay isang pinakabawal na bagay, lalo na nang ang ebidensya ay malinaw na hindi mapagkakailan. Nang hapon, si Nico ay lumabas ng pintuan ng tanggapan, wala na ang dating postura at pagmamalaki ng nakaraang araw. Nakayukod ang ulo, ang mga paa ay gumigiray, katulad ng isang taong niwala ng kaluluwa, hawak sa kamay ang isang karton na puno ng kanyang mga personal na gamit. Ang mga katrabaho na dumaan ay umiiwas o tinitingnan siya ng may paghamak at pangungutya. Ang desisyon na suspendido siya para sa investigasyon ay agad na inilabas para mapayapa ang publiko. Ang pampulitikang karera na matagal niyang pinagsapatan, pinaglilingkuran ng mga pampalubag loob, ngayon ay gumuho. Sumakay si Nico ng taxi pa uwi, sinundan ko rin ng maayos at tumahimik. Nang pumasok sa pintuan ng bahay, ang kapaligiran ay madilim at malungkot. Malakas na inihagis ni Nico ang kartong may gamit sa dingding, ang mga gamit ay nagkalat, siya ay umungal, katulad ng isang nasugatan na hayop, at ang mga mata ay pula at naglalagablab. Nang makita akong nakaupo ng tahimik sa sofa at nagbabasa ng magazine, ang kanyang galit ay sumabog. Tumakbo siya sa kusina at kinuha ang maliit na prutas na kutsilyo at inalat palabas. Si Nico ay sumigaw, ang boses ay nangalkal sa galit. Hayop, nasiyahan ka na ba? Nawalan na ako ng trabaho, nawala ko na ang lahat. Ngayon kita papatayin, hahakbakin kita. Si Don Romeo at Aling Carmen ay nakakulong sa sulok ng sala, nagtatakot nang makita ang anak nilang may hawak ng kutsilyo, ngunit walang naglakas loob na pumasok para pigilan. Itiniklop ko ang magazine ng tahimik, tumayo, ang malamig na mga mata ay tuwid na nakatutok sa makintab na talim na malapit ng bumagsak. Para sa isang taong nakatapat sa mga profesional na MMA fighters sa laban na life and death, ang walang orderong atake ng isang opisyalista ay pakurot lamang ng bata. Nang sumugod si Nico at nagtangkang taga sa aking dibdib, marahang lumihis ako sa kaliwa, ang kanyang braso ay humampas sa hangin. Sinamantala ang momentum niya, hinawakan ko ang kanyang pulso at ginamit ang joint lock technique para baligtarin ang kanyang kamay sa likod. Ang isang matunog na crack ay pumuno ng kwarto. Si Nico ay sumigaw sa sakit at nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Hindi pa nakaka-recover. Pumasok ako sa likod niya at isinipadilyo ang paa sa kanyang tuhod. Bumagsak siya sa sahig katulad ng isang sako. Lumapit ako at malapit sa kanyang tainga at bulong-bulungan. Gusto mong patayin ako? Berde ka pa, Nico. Iniisip mo ba na ang pagkawala ng trabaho ay pinakatrahedya? Hindi pa ito simula. Ginawa mo ng saktong masakit ang anak ko, ibabalik ko sa iyo ng daan-daang beses. Enjoy the coming days ng impyerno. Nagrereklamo si Nico habang nagsisikap umalpas, ngunit walang saysay. Ang lakas niya kumpara sa akin ay katulad ng itlog laban sa bato. Nang nais pang sumugod ni Aling Carmen para kamutin ang aking mukha, matigas akong tiningnan siya at bumusbulungan. Hakbang pa ng isa, baligtarin ko ang kamay ng minamahal ninyong anak na ito ngayon agad. Nataranta si Aling Carmen, ang mga paa ay nanginginig at nahulog sa upuan, humayun-hayun ng mapait na tinatawag ang langit at lupa. Si Don Romeo ay nakayakap sa dibdib na humihingal, ang mukha ay pamutla. Ang buong pamilyang ito nang harapin ng tunay na lakas, ay nabuo ang duwad at mahinang tunay na katangian nila. Binaliwala ko si Nico, sipa-sipa sa kanyang gilid tulad ng pagsipa ng isang bag. Inaayos ang damit, pumunta sa aking silid, at kinandado ang pinto. Ang mga iyak at mahina na sumpa ay dumating mula sa sala at nagpapangiti sa akin lamang. Ang mabangis na hayop sa loob ko ay nagising na at hindi ito titigil
hanggang ang bawat biktima ay ganap na nagpapaluhod. Matapos ang pagkasuspende ni Nico, nalaman ni Don Romeo at ni Aling Carmen na hindi sila makakaharap sa akin ng diretso gamit ang lakas. Kaya lumipat sila sa taktika ng pag-atake ng palabas gamit ang sandata ng mga bastos na tao, ang tsismis. Sa loob ng 2 araw, bawat beses na lumabas ako, ang mga kapitbahay ay tinitingnan ako ng may suspetsang mga mata at nagbubulong-bulungan. Ang ilang mapag-usisang matanda sa komunidad ay nagsimulang magbulong sa isa't isa ng halatang kinukuwentong kasinungalingan. Isa na rito na ako ay nakipagrelasyon ng labas at nahuli ng asawa kaya sinisisi ko si Nico. Pangalawa, may sakit daw sa utak at paminsan-minsan nagagalit at sinasaktan ang mga biyenang magulang. Pangatlo, si Bibi ay nabali ang kamay dahil hindi ko siya pinagsaligaan at nahulog, inihagis ko lamang sa lolo niya. Ang may gawa ng mga katang-isip ay walang iba kundi ang dating prinsipaling si Don Romeo. Ginamit niya ang dating titulo ng guro para lumagi sa mga chess table at taxi sa may kulay na ilaw ng kapitbahayan. Pinagkalat ang tsismis, pinagbabago ang reputasyon ng manugang para mabawi ang kaunting dignidad para sa kanyang anak na nagbagsak. Nang hapon na iyon, nagdaraan ako pabalik sa common area ng condo complex. Si Don Romeo ay nakaupo at naglalaro ng chess kasama ang ilang retiradong lolo, puno ng mga taong gutom sa balita sa paligid. Ang boses niya ay malakas at puno ng huwad na awa. Napakasamang palad, mga kaibigan. Ang aming tahanan ay nawalan ng swerte sa pagkuha ng ganitong klase ng manugang, isang balabalang masamang babae. Saka may maliliit na pera, ngunit tinuturan ang buong pamilya ng asawa niya. Ang aming Nico ay napakabait at mapagmahal na asawa. Biniktima niya at kinuha ang trabaho niya. Nabahala ang aking katawan nang dahil sa kanya sinalot niya ako at binali ang ilong ko. Nahiya ako nang hindi mailagay. Ang mga nakapaligid ay nagtatawag awa, ang iba ay murahin pa ako na mapanghampas na manugang. Tumigil ako, lumabas ang maputlang ngiti sa aking labi. Sige, gusto mo bang gamitin ang publiko? Aalagaan kita. Gusto kang maging biktima, gagawin kitang pangunahing artista ng pinakamapanghamak na trahedya ng iyong buhay. Walang sinabi, tuwid na pumunta sa loob. 15 minuto pagkatapos, bumalik ako sa liwasan na humihila ng malaking portable speaker, ang klase na ginagamit ng mga kabataan para sa karaoke session. Nang makitang lumabas ako na may higanteng speaker, tahimik ang lahat ng tao at puno ng pag-usisa. Tinitingnan niya ako ni Don Romeo, ang mga mata ay may kaunting takot, ngunit pinilit pa rin ang tapang. Hinila ko ang speaker sa gitna ng liwasan at tinapat ng tuwid sa chess table kung saan nakaupo si Don Romeo. Sinaksak ang mikropono, pinalaki ang volume sa pinakamataas. Ang tunog ng feedback ng mikropono ay nagpagulat sa lahat na nagtakip ng tainga. Malinaw akong nagsalita, magandang hapon sa lahat ng mga tao sa komunidad. Sa mga nakaraang araw ay maraming narinig kayo mula sa biyenang lalaki ko na kwento. Ngayon ay hinihiling ko ang pahintulot na pakinggan ninyong lahat ang isang tunay na audio recording para mas maunawaan ninyo ang magandang katangian ng guroong ito. Nagtayo ng biglaan si Don Romeo, namutla ang mukha at sumigaw. Anong gagawin mo? Patayin mo iyan agad, bastos na tao. Hindi ako nagpansin. Pinindot ang play sa konektadong Bluetooth ng telepono. Ang tunog ay lumabas ng malinaw, pinunit ang katahimikang kalye. Iyon ay ang audio na lihim kong naitala noong gabing birthday party at iba pang beses na pinagmumurahan niya ang mga kapamilya sa loob ng bahay. Ganitong klase ng anak na babae, abutin ubos ng pagkain. Walang gamit, hindi mo maitayo ng alagaang anak na lalaki sa pamilya. Palayasin kita. Apo ko sa apo. Bali ang kamay ay, hayaan mo, mamatay sana siya para hindi na siya maging sagabal. Ang mabangis at makamandag na boses ni Don Romeo ay nagpuno sa buong hanay ng mga gusali. Hindi pa tapos, kasunod nito ang bahagi kung saan nagkukuwento siya kay Nico. Hanapin mo ang paraan para ilipat ang ari-ariang huwag hayaang si Chris ay mananaig. Kapag humingi siya ng diborsyo, sabihin siyang baliw, ipadala sa psychiatric ward. Ang bahay at pera ay magiging sa atin. Ang buong liwasan ay nananahimik.
Ang mga mata na kahapon ay nagtatawag-awa ay ngayon ay lumipat sa hindi mapaniwala ang gulat at paghamak ng sukdulan. Nawasak ang imahe ng mapagmahal at mahusay na gurong pinagsipagan ni Don Romeo ng matagal na panahon katulad ng isang maringal na kastilyo na binubuan ng bagyo. Isang matandang babae na kapitbahay ay nagkomento ng may panunuya. Diyos ko, hindi ko inakala na si Don Romeo ay ganyang tao. Ngayoy nagsasabi siya ng amen sa labas, ngunit ang laman sa puso ay pulos kasamaan. Apo pa man lang isinumpa niya ng mamatay, paano pa ang pagtingin sa tao? Nakatayo si Don Romeo sa gitna ng bagyo ng puna, namumula ang mukha at naging lila, nakayakap sa dibdib. Ang bibig ay bukas, ngunit walang narinig na makakalabas na salita. Ang kahihiyang sumabog mula sa malaking puot at galit ay nagdulot ng atake. Ang mga mata ay nagpatalikod, ang mga paa ay nanginig at biglang bumagsak ng patagilid sa lupa nang walang malay. Nagulo ang kapaligiran, ang lahat ay nagsimulang tumawag ng ambulansya. Nakatayo akong nakatingin sa kanya na nakahiga sa lupa, walang nikatiting na awa sa aking puso. Ito ang bayad ng kasamaan at kataksilan. Ang karma ay hindi pumipili ng sinuman. At ngayon, sa harap ng daan-daang tao, natanggap niya ang gantimpala bago pa man nakakita ng marami pang tao. Pinalit ko ang speaker, ibinalik ito sa loob, iniwan ang tunog ng sirena ng ambulansya sa likod ko. Pagkatapos mag-hospital si Don Romeo dahil sa mild stroke, lalo pang nagtiwala si Aling Carmen sa mga pamahiin. Naniniwala siya na ang bahay nila ay sinapian ng masamang espiritu at ako mismo ang pinakamasamang kasamaan na nagdudulot ng malas sa pamilya niya. Sa halip na tanggapin ang mga pagkakamali niya at ang paraan niya ng pagpapalaki ng anak, pinili ni Aling Carmen ang pinakawalang isip na solusyon, nagpalit ng espiritista para usigan ang masamang espiritu. Isang umaga, habang naghahanda ako ng pagkain para kay Bibi sa kusina, nakita ko si Aling Carmen na lihim na nagpapasok ng isang hindi kilalang lalaki sa bahay. Ang lalaki ay nakasuot ng maluwag na kayumangging damit, ang ulo ay kalbo, nakasuot ng makapangyarihang wooden beads sa leeg, may hawak na espada na gawa sa bambu. Ang kabuuang hitsura ay nagpapahiwatig ng isang manloloko. Si Aling Carmen ay nagbulungan sa espiritista. Matulong kayo sa akin. Ang manugang ko ay napakamatapang at mapanganib, tiyak na may masama itong espiritu sa kanya. Gawin ninyo ang pag-usig para maalis ang demonyo mula sa katawan niya. Kahit magkano ang bayad ay ibibigay ko. Ang espiritista ay nagpaikot ng mga mata sa buong Marangyang kondo at nagudyok ng dagdag na bayad at humula. Mabigat ang masamang espiritu dito. Ang manugang ay sinapian na ng masamang tao hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Para maalis ang sumpa ay kailangan siyang uminom ng tubig bautismo na ito. Inihanda ng aking sariling kamay gamit ang ginto at tubig mula sa 7 talanaan. Pagkatapos nito, kumuha siya ng maruming plastic bottle mula sa kanyang bag na puno ng itim na tubig na namumuong malodor, amoy ng alkantarya. Ibinuhos niya ang nakasuklam na likido sa isang mangkok at nagdagdag ng ilang abo ng insenso bago ibigay sa Aling Carmen. Pilitin siyang uminom nito ng buo. Kapag naiinom na matatakot ang masamang tao at aalis, ang manugang mo ay magiging maamo katulad ng batang tupa. Hawak ni Aling Carmen ang mangkok ng tubig bautismo, ang mata ay nagliliwanag ng masamang pag-asa. Maingat na lumakad papunta sa kusina kung saan nakaharap akong nakatayo ng may likod sa kanya. Chris, nakita ng nanay na pagod ka, ngayon humingi pa ako ng gamot pampalakas dito, masama para sa kalusugan. Uminom ka ng kaunti para maging malusog. Lumingon ako at tinitingnan ang mangkok ng maitim na tubig, na hawak niya ang amoy, ay agad na pumasok sa aking ilong na nagdulot ng pagduduwal. Tiningnan ko ng tuwid si Aling Carmen at ngumisi ng malamig. Gamot pampalakas ba? Nagmamalasakit talaga sa akin ang nanay, ngunit malusog naman po ako at hindi kailangan ng tonic. Nakita ko pong may sakit kayo, baka kayo muna ang uminom para lumabas ang epekto. Nagulat at nagutal si Aling Carmen. Ikaw,
Kung may gana ka sa kabutihan ng nanay, uminom ka mabilis. Nang hindi ko sinunod ang pag-inom, nagsenyas siya sa espiritista. Ang lalaki ay tumalon pasulong, nagsisikap na hawakan ang aking kamay para mapuwersang ibuhos ng Aling Carmen ang tubig sa aking bibig. Hayop na babae, maayos na uminom ng banal na tubig ng guro para mawala ang sumpa. Ang katangahang ito at pagtikim-tikim nila ay umabot sa aking limitasyon. Tinataboy ko ang kamay ng espiritista at tinapik ang isang front kick sa kanyang tiyan. Ang lalaki ay lumipad patungo sa refrigerator at yakapin ang tiyan nang nagrereklamo. Ang espiritistang ito ay nagmamasid lamang sa isang manok na hindi pa napatay, isang taong nang iimpluwensya lamang at linoloko ang mga tao. Lumingon ako kay Aling Carmen at kinuha ang mangkok mula sa kanyang kamay. Gusto kayo ng banal na tubig? Tutulungan ko kayo ng inyong hangad. Ginamit ko ang isang kamay para mahigpit na pisilin ang panga ni Aling Carmen para sa pilitang mabuka ang kanyang bibig. Nagsisikap siyang umalpas at kumamot sa aking kamay, ngunit walang saysay. Ang aking kamay ay katulad ng bakal na sipit, itinungaw ko ang mangkok at pilit na ibinuhos ang madilim at mabaho na likido sa lalamunan niya. Uminom kayo, uminom, para mawala ang buong pagkamaling paniwalaan at kasamaan ninyong layuning saktan ang mga tao. Si Aling Carmen ay nagsisimulang sumulaksubok, umuubo, at ang marumi na tubig ay dumadaloy sa kanyang damit, ang ilang at sputum ay nagkakalat. Nagsisikap siyang isuka, ngunit hinangan ko ang kanyang bibig para sa pilitang lunukin ang mga masamang espiritistang tubig na iyon. Ang espiritista, nang makita ang aking marahas na paraan, ay natakot ng husto. Nagpumiglas ng mabilis at nagsisikap tumakas. Kinuha ko ang biglaang cutting board na nakalagay malapit, itinapon ng malakas patungo sa pintuan ng eksakto sa harap ng mukha ng espiritista. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo at walang kulay na mukha, ang dalawang paa ay nanginginig at nagtatampisaw sa isa't isa. Kung lalabas ka sa pintuan, puputulin ko ang paa. Gumawa ka muna ng tamang bagay, matigas kong sinabi. Lumapit ang espiritista at lumuhod. Patawarin po ninyo. Siya ang nag-hire sa akin, gumagawa lamang ako ng trabaho. Iwan mo rito ang lahat ng perang kinita mula sa pandaraya, hubarin ang tsinelas mo at mabilis na mawala sa aking paningin. Mabilis na binako ng espiritista ang kanyang bag, naghagis ng ilang perang papel at tsinelas, pagkatapos ay tumakbo, nang hubad ang paa palabas ng bahay, hindi muling lumingon. Si Aling Carmen, matapos masapilitang uminom ng takuban na masamang tubig, ay tumakbo papasok sa banyo at nagsimulang magsuka. Ang tunog ng pagsusuka ay narinig ng nakakaawa. Alam ko na ang mabaho at masamang tubig na iyon ay magdudulot sa kanya ng food poisoning na magsusuka at magtatagtag ng hindi bababa sa 3 araw. Iyon ang kabayaran ng kanyang pagiging mapamanhing at maling layuning saktan ang mga tao. Mula ngayon, basta makita niya ang aking mukha, tiyak na matatakot siya, katulad ng pagkakita sa isang tigre. Nang gabing iyon, ang tunay na bangungot ay dumating sa anyo ni Nico. Nagbalik siya sa bahay ng 2 madaling araw, ang katawan ay puno ng amoy ng alak, ang mga hakbang ay gumagalaw at bumabangga sa dingding. Ang nadurog na karera, tinanggihan ng lipunan, sinumpa ng pamilya sa pagiging walang silbi, lahat ay naging isang desperadong masamang hayop. Bumangga siya ng malakas sa pintuan ko. Buksan mo, hayop na babae, buksan ang pintuan para sa akin. Nagising ako ng biglaan. Alam ko na ang darating. Ito ang pamilyar na senaryong ginagawa ng mga duwad. Kapag nabigo sa lipunan, bumabalik upang ilabasan ang galit sa mga asawa gamit ang karahasan para mahanapan muli ang mura na pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit nalimutan ni Nico ang isang bagay, hindi ako isang sandbag para sa kanyang galit. Binuksan ko ang pinto at agad na sumugod si Nico katulad ng isang baliw na baka. Hinawakan niya ang aking buhok at nagsisikap na hilahin sa kama. Ang mga mata niya ay pula, ang hininga ay puno ng mabahong amoy ng alak. Nasira mo ang lahat ng mayroon ako. Ngayon ay turuan kita ng aral. Asawa kita, magagawa ko ang anumang gusto ko. Nais niyang gumamit ng lakas ng lalaki para gahasain at manakot sa akin.
natutuwa sa pananakop at kahihiyan ko. Hindi ako agad lumaban, pinayagan siyang hilahin ako paakyat ng kama. Sinasamantala ang sandaling siya ay basag ng dugo na sumasakay sa akin, tahimik akong huminga at ginamit ang Brazilian Jiu-Jitsu technique na tinupad ko ng 10 taon na. Nang ilagay ni Nico ang buong bigat ng kanyang katawan sa akin, dinali-dali ko ang 2 hita, mahigpit na sinukbit ang kanyang leeg at isang braso. Ang aking matibay na mga hita ay nag-krus-krus sa isa't isa at gumawa ng perpektong triangle lock, ang triangle choke technique. Ginagamit ang mga kamay para palakasin ang pagpindot ng ulo niya pababa habang hinigpit ang mga kalamnan ng hita, ganap na niniputol ang blood supply ng utak niya. Biglang natigil si Nico na dati ay marahas, nararamdaman niyang hindi makahinga. Ang dugo ay hindi makarating sa utak. Ang mukha niya ay namumula at nagiging lila. Ang 2 kamay ay mainit-mainit na kumabot at nagkakalikha ng kagulong pagkuha sa aking hita, nagsisikap makatakas ngunit walang saysay. Habang lumalakas ang pagkakaalog, mas lalo namang humihigpit ang lock. Ug, pakawalan mo. Ang nagmumuhaging pag-usal niya, ang mga mata ay nagpatalikod, ang laway ay nagbubukal sa sulok ng bibig. Ang lakas niya ay mabilis na nauubos. Tuwid kong tiningnan ang kanyang mga mata na unti-unting nawalan ng pokus at malamig na sinabi, "Iniisip mo ba na ang lakas ng katawan at alak ay makakasindak sa akin? Nagkamali ka. Sa higaang ito ang pipili ay ikaw kung matutulog ng tahimik o mamamatay. Pumili ka." Higpitan ko pa ng kaunti. Nagpalukso-lukso si Nico. Ang 2 kamay ay kumakampog sa kama bilang tanda ng pagtalikwas. Iyon ang reaksyon ng natalo. Hinawakan ko ang lock ng 5 segundo pa para maramdaman niya ng malinaw ang hangganan ng buhay at kamatayan bago ko saka pinakawalan ang mga paa. Natulog si Nico sa sahig, nakayakap ang leeg at nagsusululak, humihinga ng mabilis katulad ng isda sa lupa. Nakulong siya sa sulok ng silid, tinitingnan ako nang may nakatatakot na mata. Sa mata niya ngayon hindi na ako asawa, kundi isang nakakatakot na halimaw. Tumayo ako, inaayos ang tulog na damit, bumaba sa kama at nakatayo sa harapan niya. Kapag nangahas kang hipo ang aking katawan muli, baligtarin ko ang bawat buto sa iyong katawan. Lumabas. Nagpumiglas si Nico at tumakbo palabas ng silid katulad ng tinutugis ng multo. Naunawaan niya na sa bahay na ito, ganap na nawala ang katayuan niya bilang malakas. Siya ay isang daga sa harap ng kuko ng pusa. Ang katangahan ay maaaring minana sa pamilyang Villanueva matapos ang sunod-sunod na pagkapalya ng tatay at ina at kuya niya. Si Honey ay hindi pa rin natututo. Nagagalit sa pagkawasak ko ng kanyang mga designer items at pagkuha ng ginto. Nagdesisyon si Honey na kumilos ng malaki sa pamamagitan ng pagkuha ng mga gago para takutin ako. Nang gabing iyon, nanonood ako ng TV sa sala nang marinig ang malakas na katok sa pinto. Tumakbo si Honey para buksan ang pinto na may mukha ng tagumpay. Pumasok ang 3 lalaki puno ng tattoo sa buong katawan, buhok na may berde at pulang kulay, may marungis na mukha. Nangunguna ang isa na tinatawag na Talong, dating boyfriend ni Honey na nagpapatakbo ng karaoke bar sa labas ng lungsod. Itinutok ni Honey ang daliri sa aking mukha. Ang boses ay maalog at puno ng pait. "Kuya Talong, iyan siya." Ginapi niya ako. "Kinuha ang aking ginto, bayaran mo siya para sa akin." Kuning muli ang ginto at magsorry si ate sa harap ko. Humawak si Talong ng baseball bat at tatapikin sa palad. Lumapit sa akin nang may ngisi. "Kumusta ate? Narinig namin na malakas si ate sa labanan. Kung mapino lang kayo, isauli ninyo ang ginto at lumuhod kayo at humingi ng patawad kay Honey. Palalayain kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang magiging resulta." Binawalan ko ang TV, tumayo at umunggol ng 1 beses. Tumingin sa 3 lalaki sa akin ay kapagtatawaanan lamang ito. Kumpara kay Kuya Dante at sa kanyang mga tinatrenong kasama, ang mga ito ay katulad ng mga hipon. "Honey, talaga kang wala nang makukuhang gamot. Matalino ka man sana ngunit nag-iisip pa rin ng mapanganib. Iniisip mo na ba na ang pagdadala ng mga alupihang ito ay makatakot sa akin?" Nagpainit ang mukha ni Talong at sumigaw.
Ikaw ang nagsabing aso? Mga kasamahan, biyakin natin ang bahay na ito. Basagin ang mga binti ng babaeng ito. Ang dalawang kasama ay sumugod. Ang una ay nagwagwag ng kamao patungo sa aking mukha. Marahang inilikas ko ang ulo at nagsagawa ng hook punch sa panga niya. Bumagsak siya ng patalikod, nawalan ng malay sa lugar. Ang ikalawa nang makita ang nangyari ay nataranta. Ang mga paa ay huminto sandali. Sa sandaling iyon, lumapit ako at nagwagwag ng lateral kick sa tiyan niya. Lumipas siya sa coffee table, bumangga sa dingding, bumaba ng pakyapos ang tiyan nang walang nagagawang ingay. Namangha si Talong, ang kamay na hawak sa baseball bat ay nanginginig. Hindi niya inakala na ganito ako kabilis at kahirap. Ikaw, ano ka? Dahan-dahan akong lumakad patungo kay Talong. Nagwagwag siya ng bat ng walang ayos. Hinawakan ko ang bat at malakas na hinila na wala ang balanse niya at sumarap pabaling. Ginamit ko ang tuhod para humampas ng malakas sa kanyang mukha. Ang dugo mula sa ilong niya ay pumuyos ng lakas. Bumagsak si Talong sa sahig. Tinapak ko ang aking paa sa kanyang dibdib at pinindot pababa. Gustong kumuha pa ng ginto? Ay po, maawa kayo. Paumanhin na, huwag na. Nang aapak na nagmamakaawa si Talong. Nakatayo si Honey sa pinto, namutla katulad ng bangkay. Nagsisikap silang tahimik na lumabas. Tumigil ka! Uter ko. Inilabas ko ang telepono at tinawagan ng video call ang isang numero. Ang tumatanggap ay si Gaengeng, Flores, nanay ni Francis, na magiging asawa ni Honey. Sa hinaharap, isang marangyang babae na napakahirap at mahigpit. Magandang gabi po. Pasensya na sa pagtawag sa ganitong oras. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang kaunting bagay tungkol sa mga relasyong panlipunan ni Honey. Itinapat ko ang kamera patungo kay Honey na nakatayo ng nanginginig sa tabi ng tatlong gago na may tattoo na nakahiga ng nagkalat. Kita ninyo si Honey ay dahil sa isang maliit na alitan sa pamilya ay inupahan ang dating boyfriend na isang gago para saktan ang hipag. Natatakot ako para sa inyong pamilya kapag kinuha ninyo ang ganitong klasing babae bilang manugang. Ang GNA Flores sa telepono ay nakita ang magulo na eksena. Narinig si Talong na nagtatawag-awa sa pangalan ni Honey. Sumigaw siya. Bakit naman? Ganitong klasing babae ang walang prinsipyo, nakikihalubilo sa mga magnanakaw at salarin. Masama ang palad ng aming tahanan kung kinuha sana naming manugang ang ganitong uri. Opisyal na ikinansela ang kasal. Huwag nang ipakita ang mukha ng iyong anak sa anak ko kailanman. Isinara ng Gaengeng. Flores ang tawag. Bumagsak si Honey sa sahig. Ang iyak ay hindi na lumabas kahit gusto niya. Ang pangarap na pag-akyat ng antas sa lipunan. Ang buhay na walang pagod dahil sa asawa na mabuti ang kinatatayuan sumabog katulad ng bula sa loob ng isang tibok ng puso. Tinatapos ko ang tatlong gago palabas ng bahay at isinara ang pinto. Ngayong gabi ang iyak ni Honey ay mas masakit pa kaysa sa pag-uusal ng Aling Carmen. Ang buong pamilyang ito ay unti-unting natitikman ang desperasyon na dati nilang ibinahagi sa akin, ang simula na ang katapusan ng kanilang kaharian. Kinaumagahan ang hangin sa tahanan ng mga Villanueva ay katulad ng morning. Si Honey ay bumalik pagkatapos ng isang gabing paglalakad sa labas. Ang hitsura ay nakakaawa na walang panulat na makapaglarawan ng maingat na inaayos na buhok na balot ay nagulo na katulad ng pugad. Ang tinta-tinted na pag-aayos ng mukha ay dumaloy ng dahil sa luha at lumikha ng matagal na mga itim na linya sa pisngi. Ang branded na damit ay may malaking punit. Pumasok siya sa bahay na wala ng dating matapang at mapagmalaking hitsura at sa halip ay ganap na pagkabalaho. Nakaupo ako sa sala na dahan-dahang binabasa ang pahayagan. Nang makita ko si Honey ay hindi ako tumingala kundi uminom lang ng kape at binitawan ang isang walang direksyong tanong. Nandito ka na? Akala ko ay lumipat ka na sa bahay ng asawa. Katulad ng pinalo sa kanyang sakit si Honey, lumipad siya sa harapan ko at sumigaw ng iyak at basag ang boses. Kasalanan mo iyon, lahat-lahat kasalanan mo. Nagpunta ako kagabi sa bahay ni Francis para mag-explain ngunit pinasugaw niya ang guwardiya at itinapon ako sa labas katulad ng aso.
Inibalik niya ang lahat ng regalo ko at nagdeklara na permanenteng ipinagbabawal akong pumasok. Malupit ka, bakit mo winasak ang aking buhay ganito? Inilagay ko ang tasa ng kape sa mesa, ang tunog ng porselana sa salamin ay tumalab ng matuyo at matigas. Itinangala ko ang mga mata at tuwid na tiningnan ang mukha ni Honey na namumuo sa puot at galit at sinagot ng malamig, "Sinasabi mo bang malupit ako? Ngunit nang naninakaw ka ng aking ginto bilang kayamanan para ikasal, naisip mo ang aming pagkakaisa bilang maghipag? Nang sumabay ka sa nanay mo para pagalitan at pahirapan ang aking anak, naisip mo ba ang relasyon ng tiyahin at pamangkin? Nagupahan ka ng mga gago sa bahay para talunin ako, anong sinabi ng iyong konsiyensya? Nakita ko lang para maipakita sa kanilang pamilya ang totoo mong mukha. Dapat kang magpasalamat sa akin. Dahil sa akin ay hindi ka kailangang mamuhay sa panlilinlang sa buong buhay mo." Bumagsak si Honey sa sahig, ang iyak ay pumutok ng tulad ng mga putso. Ang pangarap ng pag-alis sa kahirapan, pag-akyat ng antas dahil sa pagiging asawa ng mayaman opisyal na naging alikabok. Naunawaan niya na sa kanyang reputasyon ng pag-upa ng mga gago at ang pamilyang may kasaysayan ng karahasan at pandaraya, wala nang marangyang pamilya ang magtitiwala sa kanya para maging manugang. Lumabas si Nico mula sa silid, nakita ang kapatid na umiyak ay bumulong lamang ng walang lakas. Siya mismo ay abala pa rin sa kanyang sariling problema, kaya wala siyang ibang magagawa kundi huminga at mag-alis ng lakas sa kapatid niya. Ang pamilyang ito ay katulad ng malubog na barko, ang bawat isa ay abala sa paghahanap ng kanilang sariling pelota, walang nagmamalasakit sa isa't isa. Tumayo ako, nilakasan ang paa sa katawan ni Honey na nakasayad sa sahig at lumakad patungo sa bintana, tinitingnan ang abala at makulay na lungsod sa labas. Sa puso ko wala ni katiting na awa. Ang parusang ito ay kinakailangan para matuto si Honey na ang maayos na buhay ay kailangang makamit sa pamamagitan ng sariling mga kamay, hindi sa pamamagitan ng pag-akyat sa ibang tao o paggamit ng masamang paraan. Ang iyak ay sapat na tumayo at humanap ng trabaho. Mula ngayon ay ganap kong tinanggal ang iyong allowance. Kung gusto kang kumain ay magluto ka mismo. Kung gusto mong gumastos ay ikaw mismo ang kumita. Ang bahay na ito ay hindi nagpapalaki ng mga parasito pa. Iniwan ko ang nag-iiyak na si Honey sa likod ko. Ang buhay niya mula ngayon ay kailangan lumiko sa bagong pahina, isang pahina na puno ng tunay na pawis at luha, hindi ang mga peking luha katulad ng kasalukuyan. Samantala, habang kasama ni Aling Carmen at Honey si Don Romeo sa ospital, nag-iisa akong nasa bahay at nagsagawa ng pinakamahalagang plano. Alam ko na si Nico ay may isang maliit na ligtas na kahon na nakatago sa likod ng landscape painting sa kanyang opisina. Palagi niyang ipinagbabawal ang lahat na pumasok sa silid na iyon, pati na ako. Ngunit hindi niya alam na para sa isang taong lumaki sa underground na mundo, ang pagbubukas ng isang tahanan na ligtas na kahon ay hindi masyadong mahirap. Higit pa rito, isang beses akong lihim na nakakita sa kanya na naglalagay ng password. Inalis ko ang painting, nalantad ang maliwanag, nakahangis na ligtas na kahon. Itinuwid ko ang combination ng birthday ng kanyang unang pag-ibig, na minsan niyang ikuwento sa sandali ng kalasingan, hindi ang aking birthday o ng anak. Napaka nakakatawa at mapait. Click! Ang pintuan ng ligtas na kahon ay nabuksan. Sa loob ay walang malaking cash katulad ng inaasahan ko, iilang pirasong maliit na pera lamang. Ngunit ang pinakamahalaga ay nasa pinakasulok sa loob, isang itim na leather na jottings book at isang portable hard drive. Binuka ko ang jottings book at binasa. Ang bawat linya ng sulat ni Nico ay nagpapagulat at nagpapaduwal sa akin. Ito ay ang kanyang personal na tala-arawan ng kasamaan, detalyadong tinitala ang plano para sa pagmimina ng pera sa akin mula pa sa una nilang pagkikita. Noong araw na iyon, ang babae na si Chris ay pangit ngunit mayaman at nagtitiwala ng napakalaki sa mga tao. Kailangang magtiis at magpakita ng pagmamahal para mapagalingan siya na mag-invest sa amin ng bahay at kotse. Kapag naubos na ang lakas niya, ay itatatapon na siya.
Ngayon ay nambola ko siya ng 2 milyong piso na sinasabing panghulog para sa trabaho. Sa katunayan ay dinala ko ito para bayaran ang utang ko sa kasino at bilhin ang regalo para kay Mia. Nagtitiwala pa rin siya. Talagang tanga ang mga babae. Mahigpit kong kinuha ang notebook, ang kamay ay nanginginig sa galit. Lumalabas na ang mga tao ng kabataan. Ang 7 taon ng sakripisyo ko ay isang chessboard lamang, isang economic investment para sa kanya. Ang pagmamahal na sinamba ko ay isang hayagang pagsasamantala. Inilagay ko ang notebook sa bag ko at pagkatapos ay inilabas ang hard drive at isinaksak sa laptop. Naghintay akong nakakulong sa paghinga habang lumabas ang data. Sa hard drive ay isang serye ng mga folder na pinangalanan ayon sa construction project ng tanggapan ni Nico. Sa loob ay puno ng padded billing records, ghost contracts, text messages na nag-areglo ng tusuhin mula sa mga kontraktor. Ang kabuuang perang ninakaw niya, inubos ang mga proyekto, umabot sa ilang milyong piso. Eto na ito ang huling pako na ikukuha sa kabaon na magtatabing sa kanyang buhay. Sa mga ebidensyang ito, si Nico ay hindi lamang mawawalan ng trabaho kundi mapupunta pa sa bilangguan. Mabilis na kinopya ko ang lahat ng data sa 2 magkaibang USB. Ang isa ay itago ko sa akin, ang isa ay padadalhin ko sa isang abogadong kaibigan ko para hawakan bilang katibayan. Isinara ko ang ligtas na kahon at ibinabalik ang painting sa dating posisyon. Ang silid ay bumalik sa katahimikan nito, ngunit sa aking mga kamay ay hawak ko na ang kapalaran ng kalayaan at kalayang pamuspolohikal ni Nico Cruz. Umupo ako sa upuan at tinitingnan ang mapurol na kalangitan sa labas ng bintana. Ang sakit ng pagtataksil ay lumipas na, ngayon ay malamig at determinadong parusa na lamang ang natitira. Nang hapon nang dumating ang pamilya ng asawa mula sa ospital, nakita nila akong nakaupo sa sala na may mapisteryosong ngiti. Hindi nila alam na nakabitin na sa kanilang ulo ang kamatayan at ang karit ng kamatayan ay ang ebidensyang nakalagay sa aking bulsa. Nang gabi ang hangin sa bahay ay katulad ng isang tali na malapit ng putulin. Si Don Romeo ay ibinalik na para alagaan, ngunit ang bibig ay pa rin nakahilig sa isang tabi, nakahiga ng walang kibo sa sofa at ang mga mata ay malabong nakatingin sa kisame. Si Aling Carmen, si Nico at si Honey ay nakaupo sa paligid, ang bawat mukha ay malungkot katulad ng mga taong may libing. Lumabas ako mula sa kwarto, hawak ang itim na notebook at hard drive. Malakas kong itinapon ang 2 sa salamin na mesa sa harap nila. Ang tunog ng pagbagsak ay nagpagulat sa 3 magulang at anak. Nang nakita ni Nico ang 2 bagay na iyon, ang kanyang mukha ay nagbago ng biglaan, walang dugo. Lumukso siya para samirin, ngunit mahigpit na inilagay ko ang cutter sa mesa ng eksakto sa tabi ng kamay niya. Nakaupo ng tahimik, kung gusto mong mapanatili ang kamay. Nanginginig na umatras si Nico, ang pawis ay dumampi, katulad ng ulan. Ikaw, saan mo kinuha iyon? Anong nakita mo na? Umupo ako sa katapat na upuan, kinalukob ang mga braso, ang tingin ng isang hukom na naghuhusgado sa mga kriminal. Nakita ko ang lahat, mula sa mababaw na plano ng iyong mining operation sa akin sa notebook mo, hanggang sa ebidensya ng corruption at pagtanggap ng suhulan sa hard drive na ito. Nico, hindi ko inakala na kasing husay mo. Nanloko ng asawa, nanloko ng bayan. Namutla si Aling Carmen nang marinig ang salitang corruption. Nagutal siya habang tinanong ang anak. Nico, anong ginawa mo para malagay ka sa ganitong sitwasyon? Si Nico ay yumukod at hindi makapagsalita. Alam niya nang malinaw ang kaseryosohan ng problemang ito. Kung makalabas ang ebidensyang ito, ay harapin niya ang 15 hanggang 15 taong pagkabilanggo. Malinaw akong nagbigay ng ultimatum. Hindi ko na gustong magtaray pa. 2 kayong pagpipilian. Una, sa loob ng 24 na oras ay ibabalik ng inyong pamilya ang 10 milyong piso sa akin at pipirmahan ang diborsyo nang ibibigay ang buong karapatang mag-alaga kay Bibi sa akin. Kapag nagawa iyon, ay magagawa kong itago ang hard drive na ito para mabigyan pa kayo ng pagkakataong mabuhay muli. Huminto ako ng sandali para mapanood ang mapanglaw at nagtatakot na ekspresyon nila
bago magpatuloy. Pangalawa, kapag lumipas ang 24 na oras at walang perang nakikita, lahat ng ebidensyang ito ay direktang mapupunta sa Ombudsman at sa Anti-Corruption Task Force. Sa oras na iyon ay maghanda ka na para mag-pack ng calendar days sa kulungan at ang buong pamilyang ito ay magiging subject sa investigasyon para sa pagiging kasabwat sa pagkonsumo ng mga asset na nakuha sa krimen. Sumigaw si Honey ng may takot, 10 milyon, saan ito kukunin ng gaano kabilis? Masyadong malupit ka. Ngumisi ako ng mahina. Nung ginagastos ninyo ang aking pera, naramdaman ba ninyo na masyadong malupit? Ibenta ninyo ang bahay, ang kotse, humiram sa impyernong pera ng loan shark kahit anong paraan ninyo. Kailangan ko ng pera. Ang oras ay nagsimula ng bibilangin mula ngayon. Pagkatapos nito, tumayo ako at bumalik sa kwarto, iniwan ang pamilya nila sa ganap na pagkabigo. Alam ko ng husto na hindi sila makakakuha ng 10 milyon nang agad, ngunit ang layunin ko ay hindi lamang pera. Ang layunin ko ay itulak sila sa sulok. Kapag itinulak ang isang hayop sa sulok ng pintuan, lalabas ang pinakamarahas na likas nitong katangian. At iyon ay ang eksaktong sandali para masilo ang huling bitag ko para mahuli ang buong pugad. Katulad ng inaasahan ko, ang napakababa at masamang pamilyang ito ay hindi pinili ang pagbabayad at pagsisisi, pinili nila ang landas ng krimen. Nang gabing iyon, nagkunwari akong matutulog ng maaga, ngunit sa katunayan ay nakahiga ako sa silid na kasuot ng earphones na sinusundan ang lahat ng kilos sa labas sa pamamagitan ng sistema ng camera at eavesdropping na lihim ko nang na-install sa sala. Sa pamamagitan ng screen ng telepono, nakita ko ang tatlo nilang Nico ay magkasamang nagtatago ng ulo para magplano. Si Don Romeo ay matapos ang pagkahulog niya ay kailangan ng magpahinga ng matagal, mahirap ang pagsasalita, ngunit nagsisikap pa rin na magbulong at magpahiwatig ng suporta. Si Nico, ang mukha ay mabangis, ngiling ang mga ngipin at nagsalita, "Hindi natin maaaring hayaang mabuhay pa siya habang hawak ang hard drive na iyon. Ang 10 milyon, kahit ibenta ang buong bahay at lahat ng gamit, ay hindi pa rin sapat para mabayaran. At kapag nabayaran ko pa, wala na ring natira. Isang paraan lang ang mayroon. Ang nanay niya ay nataranta." "Anong paraan iyon, anak? Huwag kang magpapaliko sa pagpatay ng tao. Mapupunta sa bilangguan iyon." Ibinaba ni Nico ang boses, ang mga mata ay nagliliwanag ng masamang titig. "Hindi pagpatay, siguradong sinisiyasat ng pulis. Susundin natin ang lumang plano, ngunit mabilis ang galaw. Mayroon akong kilalang doktor sa isang pribadong psychiatric facility. Bukas ng gabi ay ihahalo natin ang matapang na sleeping drug sa inumin niya. Pagkatapos, maging tulog na malalim, igagapos natin siya at tatawagin ang ambulansya para direktang dalahin sa ward. Ang doktor na iyon na tinanggap ng bayad ko ay gagawa ng medical records na nagsasabing siya ay may mabangis na schizophrenia at kailangang permanenteng ihiwalay." Pumasok si Honey, at ang hard drive, kapag napadala na siya doon, ay siya ay baliw na. Ang salita ng isang baliw, sino ang maniwala? Sa sandaling iyon ay hahanapin ko ang hard drive at notebook. Ang ari-arian, bahay, anak, lahat ay magiging sa iyo bilang guardian. Mabubuhay siyang peke sa isang psychiatric ward, hindi malalaman ng kahit sino. Nang marinig ko ito, ang aking gulugod ay nagkaroon ng chills. Ang plano nila ay napakaliit, napakasama. Kung isang ordinaryong babae lang ako, nais nila agawin ang aking kalayaan, karangalan at buong buhay, gawing buang na itatapon ng lipunan. Pumayag si Aling Carmen sa malakas na tunog, pagkatapos ay nodded. "Sige, nawala ng ibang paraan. Anak na ito ay napakamalupit, katulad ng hayop, kailangan siyang itago. Maging maingat ka at huwag mag-iwan ng puwang. Huwag mag-alala, nanay, bukas ng gabi ay maghahanda ka ng inumin, maglalagay ng matapang na sleeping drug doon. Ang gamot ay handa na isa lamang higop at matutulog siya ng katulad ng patay sa 2 araw. Sa sandaling iyon ay gagawin natin ang lahat ng gusto natin." Hinubad ko ang earphones, inilagay ang telepono sa sahig. Sa kadiliman ang mga mata ko ay nagliwanag
ang puot ay naging nakakatakot na katahimikan. Gusto nilang gawing buang ako. Sige, susunduin ko silang lahat sa dula na ito. Ngunit ang katapusan ay hindi katulad ng inaasahan nila. Sinuri ko ang lahat ng recording equipment, binigyan ng kasiguruhan ang bawat anggulo. Ito ay magiging bakal na katibayan para ipakulong ang buong pamilyang ito sa krimen ng ilegal na paghawak at pag-agaw ng ari-ariang. Ang laro ng pangangaso ay umabot sa katapusan na at ang biktima ay kusang loob na pumasok sa bitag. Kinaumagahan ng susunod na araw ang hangin sa bahay ay biglang nagbago. Si Aling Carmen ay nagpapakita ng pakikiramay, malambot na nagtatanong kung anong gusto kong kainin. Si Nico ay may mahinahon na galaw at pagsisising mukha. Si Honey ay nagsisikap maglinis ng bahay. Kung hindi ko nalalaman ang kanilang masamang plano, maaari akong madaya ng huwad na kabutihan na ito. Nang 9:00 ng gabi, nagdala si Nico ng mainit na gatas sa aking silid. Pinilit niya ang pinakamagiliw na ngiti na kaya niya. Chris, naisip ko ng maigi. Mali ako, humingi ako ng tawad sa iyo. Bukas ay magnanakaw ako para mabayaran ang utang sa iyo. Uminom ka ng mainit na gatas para madaling matulog. Sa mga nakaraang araw ay labis kang naapektuhan. Tiningnan ko ang maputlang gatas na hawak niya sa loob ko ay ngumingisi. Ang kanyang aktingan ay napakasakit, ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Kinuha ko ang gatas at nagpanggap na naantig. Alam mo na ang mag-isip ng maayos, mabuti na rin. Hindi rin naman ako gustong palaging palawakin ang alitan. Oo, uminom ka. Ang gatas ay gawa ko kanina pa. Iniabot ko ang gatas sa bibig ko, ngunit nang lumiko si Nico para lumabas sa pintuan habang nagtatago ng pag-aantay, mabilis kong ibinuhos ang lahat ng nilalaman ng baso sa paso ng snake plant na nakalagay sa sulok ng silid na malayo sa kanyang tingin. Pagkatapos ay kinamot ko ang kaunting gatas sa gilid ng aking labi at inilagay ang walang laman ng baso sa mesa. Masarap ang gatas, salamat. Lumingon si Nico, nakita ang walang laman ng baso at ang mga mata niya ay nagningning sa tagumpay. Ganyan matulog ka ng maayos, lalabas na ako. Isinara niya ang pinto. Agad na binawalan ko ang ilaw, humiga sa kama, tinakpan at nagkunwaring huminga ng pantay. Humigit kumulang 30 minuto, narinig ko ang bulungan sa labas ng pintuan, pagkatapos ay ang tunog ng susi na inilalagay sa kandado. Ang pinto ay nabuksan, ang ilaw ng flashlight ay kumislap sa kabuuan ng silid. Sina Nico, Aling Carmen at Honey ay maingat na pumasok. Lumapit si Nico sa kama, umuga ang aking balikat. Kri, nanatili akong walang kilos, ganap na nakaluwag ang katawan. Malakas na umuga si Nico sa aking pisngi. Nang ilang ulit hindi pa rin ako nagreaksyon. Nakain na niya ang gamot katulad ng patay. Mabuti madali na nating gapos. Nasaan ang lubid? Naiabot ni Honey ang malaking bola ng lubid kay Nico. Silang tatlo ay lumipad. Pasulong ang isa ay humawak ng mga kamay. Ang isa ay humawak ng mga paa para igapos ako. Habang nagapos, lihim na nag-isip ako, pinatigas ang mga kalamnan sa kamay at sa mga paa para palawakin ang circumference ng katawan. Ito ay isang diskarte ng mga laban-laban. Kapag lumuwag ang kalamnan, pagkatapos ang lubid ay sapat na lumuwag para makaligtas. Habang nagapos si Aling Carmen ay ngiling ang mga ngipin at nagmumura ng tahimik. Hayop na ito ay pinainom ng basurahan, matutulog ng katulad ng baliw sa psychiatric ward, uminom ng peace water. Hehehe. Nang matapos ang pagagapos, nakatayo si Nico at tinitingnan ako na nakakulob sa kama ng may mabangis na ngiti. Paalam, mahal na asawa, bukas ay magigising ka sa loob ng 4 na pader na may una ng pangpatahimik. Ang ari-ariang mo, ang anak mo, lahat ay magiging sa akin. Mapabubuhay kang peke sa isang silid ng baliw na hindi malalaman ng kahit sino. Inilabas niya ang telepono at tinawagan ang doktor na iyon. Handa na, ang produkto magpadala na ng sasakyan agad. Condo Block X, ika-15 palapag. Hindi nila alam na ang nakatagong kamera sa itaas ng aparador ay kumukuha ng bawat kilos, bawat salita ng kanilang kasalanan. Ang dula ay katapusan na, ngayon ay oras na para sa bangkay na bumangon. Nang ibababa na ni Nico ang telepono at lumingon,
para mag-inject ng dagdag na dose ng tranquilizer sa aking kamay sa rekomendasyon ng peking doktor. Ang matalas na karayom ay lumabas na nagliliwanag sa ilalim ng masamang ilaw ng flashlight. Si Don Romeo, na nakaupo sa wheelchair sa labas ng pintuan, ay nagsisimula ring magutal ng may kilig. Sa eksaktong sandaling ang karayom ay malapit nang sumaling sa aking balat, biglang binuksan ko ang aking mga mata. Si Nico ay natilihan sa gulat at nalaglag ang karayom sa sahig. "Ikaw, hindi ka pa natulog?" Hindi ako sumagot, ginawang maluwag ang kalamnan. Ang lubid ay agad na lumuwag. Gamit ang puwersang pag-aalboroto ng aking dalawang kamay, malakas kong hinila ang mga buhol ng lubid ay naputol. Biglang tumayo katulad ng isang mahigpit na spring na pinigilan nang matagal sinipa ang mga paa ni Nico palayo. Ay! Bumalik ng patalikod si Nico at bumangga sa aparador. Sumigaw sina Aling Carmen at Honey nang malakas nagsisikap na tumakbo palabas ng pinto, ngunit mas mabilis ako kaysa sa kanila. Lumipad ako patungo, mariing isinara ang pinto at sinihuhan ang kandado. Ngayon ang silid na ito ay isang cage sa arena at ako ang tanging mangangaso. Lumingon ako sa 3 taong nagsisikap na magkumpol-kumpol. "Gusto ninyo akong ipadala sa psychiatric ward?" Magandang ideya, ngunit ang tunay na baliw dito ay hindi ako. Si Nico ay nagpumiglas para tumayo, kinuha ang bedside lamp na gawa sa tansya at nagsisikap akong hampasin. Marahang umiwas ako, hinawakan ang kanyang braso at umikot para tinapikin ang tuwid na sipa gamit ang tansyang tubo na matigas katulad ng bakal sa kanyang tuhod. Crack! Ang tunog ng pagkabali ay tumalab ng malakas at nakakilakilig, mas malinaw pa kaysa sa anumang narinig ko bago pa man. Ang tuhod ni Nico ay nabaluktot pabaligtad sa di natural na posisyon. Nagpapaulan siya ng isang mapagsakit na sigaw at bumagsak sa sahig na yakap ang hita na kumikilos. Sa nasalitang pinsala na ito, permanente siyang kapansanan, sa buong buhay mangangailangan ng tungkod o wheelchair. Ito ay kabayaran para sa baling buto na nais mong ibigay sa akin. Sumunod si Aling Carmen. Ang nanay ay natakot at bumagsak sa sahig, ang mga kamay ay naghahanap ng mga nahulog na sleeping pills na nalaglag mula sa mesa ni Nico kanina. Lumapit ako at binuka ang bibig niya. "Nanay ay gustong-gusto ng sleeping pill. Ito ay mahal, inumin ninyo ang lahat para hindi mas." Lumapit ako at binuka ang bibig niya. "Nanay ay gustong-gusto ng sleeping pill. Ito ay mahal, inumin ninyo ang lahat para hindi masayang." Itinapon ko ang buong dakot ng mga tableta sa bibig ni Aling Carmen at pinigilan siya habang nagsisikap siyang isuka. Nagsusukob at umuubo si Aling Carmen, ngunit sa ilalim ng bakal na sipit ng aking kamay, hindi niya ito mailuwa. "Uminom kayo, uminom, para matanggal ang lahat ng inyong mapamahiing katangahan at masamang layuning saktan ang mga tao." Nag-ingay at nag-alab si Aling Carmen, ngunit sa huli ay napilitang lunukin ang mga tableta. Si Don Romeo, na nakaupo sa wheelchair sa labas ng pintuan, ay nasaksihan ang nakakatakot na eksena. Ang takot ay naging lubhang, ang mga mata ay nagkudat, ang bula ay lumabas mula sa bibig, ang pangalawang stroke ay dumating ng mas malakas at mas marahas. Nagpalukso-lukso siya at ang leeg ay nagtaas sa isang tabi, ang laway ay dumanak ng mahinahong opisyal na paralisado ang buong katawan. Mabubuhay siyang katulad ng isang halaman sa natitirang araw ng kanyang buhay. Nag-urong si Honey sa sulok ng dingding, nanginginig na katulad ng dahon sa bagyo. Itinutok ko ang daliri sa kanyang mukha at sinabi, "Ikaw, hindi na kailangan kong galaw. Manatili kang nakatayo doon at panoorin at i-enjoy ang iyong kinabukasan na magiging trabahador para mabayaran ang utang ng nabubulok na pamilyang ito." Nilakasan ang hakbang ko sa katawan ng mga natalo at lumabas sa sala, kinuha ang telepono at tinawagan ang pulis. "Alo, pulis ba? Gusto kong mag-report ng isang insidente. Isang grupo ng mga tao ang iligal na nagagapos ng isang tao at nagtatago ng ipinagbabawal na gamot dito sa address na ito." Umupo ako sa sofa, walang kibo na naghihintay sa tunog ng sirena ng pulis. Lahat ay natapos na, ang paghihiganti ay kumpleto. Ang pulis ay pumarating ng paspas at pinunan ng sirena ang paligid ng kondo.
Si Nico ay nakubling kamay at kinarga sa stretcher ng ambulansya habang ang balikong tuhod ay nakabalabal. Sa ebidensiya mula sa kamera at hard drive na ibinigay ko, wala siyang paraan para makalag. Ang 20 taong pagkabilanggo para sa katiwalian, seryosong pinsala at ilegal na pagdeteni ang hatol na ito ay naghihintay sa kanya. Si Aling Carmen, matapos mag-superdosis ng sleeping pills, ay nailigtas sa pamamagitan ng gastric lavage, ngunit ang nervous system niya ay seryosong naapektuhan at kasama ang trauma ay tunay na naging baliw siya. Siya ay araw-araw na tumatawa at nagsasalita nang walang kahulugan, tinatawagan ang pangalan ng kanyang manugang at sa huli ay naipadala sa mismong psychiatric ward na nais nilang pagdalhan sa akin. Si Don Romeo ay nakaratay sa kama, namumuhay nang katulad ng isang halaman. Lahat ng pangangailangan ay kailangang humingi ng tulong ng nurse gamit ang maliit na pensyon na natitira. Ang pagmamalaki at karangalan na pinagsikapan niya sa buong buhay ay naging isang tumpok ng basura na ngayon. Si Honey, ang prinsesang sanay na kumain at magbihis ng maayos nang walang pagod, ay kailangan nang bumalik sa probinsya at humingi ng trabaho bilang manggagawa sa pabrika para kumita para sa sarili at paminsan-minsan ay magpadala ng kaunti para sa ina sa psychiatric ward. Ang pangarap na mag-asawa ng mayaman, umangat sa lipunan na wala, na katulad ng bula, pinalitan ng mga araw ng tunay na pawis at luha, hindi ang mga peking luha katulad ng dati. At ako, matapos makumpleto ang diborsyo at ibenta ang kondominium na puno ng masakit na alaala, nagsagawa ng malaking koleksyon. Ginamit ko ang perang iyon para magtayo ng isang sentro ng self-defense at life skills training para sa mga kababaihan at bata. Pinangalanan ko itong Maliksi. Ang logo ng sentro ay ang larawan ng isang maliksi at matapang na babaeng lobo na nagtatanggol sa kanyang anak. Gusto ko na ang mga mahihinang kababaihan ay matuto kung paano protektahan ang kanilang sarili para hindi na kailanman malabag ang sinuman sa kanila at sa kanilang mga anak, katulad ng naranasan ko at ni Bibi. Isang maliwanag na hapon sa Luneta Park, ang malamig na simoy ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak at sariwang damuhan. Hawak ko ang kamay ni Bibi, ang 3 taong gulang na maliit na babae, habang naglalakad kami sa damo. Ang kamay ni Bibi ay may mga peklat pa mula sa operasyon, ngunit maliksi na ito at mabilis na gumagalaw. Nagtatakbo si Bibi, kumakalampag-kalampag at biglang tumingin sa akin nang may malaking ngiti. Nanay, nanay, tingnan mo. Sinundan ko ang kanyang tingin, isang maliwanag na dilaw na mariposa ang dahan-dahang dumadapo sa isang pulang rosas sa gilid ng landas. Lumuhod ako sa tabi niya, sama-samang tinitingnan ang mariposa na dahan-dahang nagpalipas ng pakpak. Nanay, ganda niya, napakaganda nga. Ngunit anak, kapag hawakan mo siya, ay mawawalan siya ng kalayaan. Mas maganda ang mariposa kapag malaya. Napalingon si Bibi sa akin ng may seryosong mukha na kakaibang bagay para sa isang 3 taong gulang. Katulad tayo ba, nanay? Malaya na tayo? Natahimik ako. Sa bibig ng 3 taon, lumitaw ang mga katotohanan na hindi ko inaasahan. Oo, anak. Malaya na tayo. Lumipas ang mariposa, lumayo sa hardin at sa kalangitan. Ang dilaw na pakpak ay kumikislap sa huling liwanag ng hapon. Pinanood namin ang paglipad nito at nang mawala na sa aming paningin, lumingon si Bibi sa akin. Nanay, gutom na si Bibi. Natawa ako ng malakas. Ganyan ang buhay ng 3 taon. Mula sa malalim na tanong tungkol sa kalayaan ay biglang bumabalik sa gutom. Halina, magluto tayo ng masarap na merienda. Nang gabing iyon, matapos matulog si Bibi, nakaupo ako sa balkonahe ng aming bagong maliit na bahay malapit sa lupa. Ang gabi ay maliwanag at puno ng bituin. Sa Maynila, bihirang makita ang ganito karaming bituin, ngunit dito sa aming bagong tirahan sa labas ng lungsod, maliwanag at malinaw ang kalangitan tuwing gabi. Nag-isip ako tungkol sa lahat ng nakaraan. 7 taon ng pagsasama ang pamilyang inakala kong minamahal ako. 10 araw pagkatapos ng nakakilala-kilalang gabi ng birthday party, ang desisyon na tatawagan ang Kuya Dante sa kalagitnaan ng gabi, ang 3 araw
ng ekonomikong digmaan, ang pagkakita ng masamang ebidensya sa telepono ni Nico, ang pagsasakatuparan ng katarungan, at ang lahat ng mga iyon ay nagdala sa araw na ito. Minsan ay tinanong ko ang aking sarili kung tama ang aking ginawa, kung masyadong malupit ang aking paraan. Ngunit nang tumingin ako sa likuran ng aming bagong bahay, sa maliwanag na silid ni Bibi na maayos ang ayos, naalala ko ang maliit na mga daliri niya na pinisil ng masamang kamay noong gabing iyon. Ang isang sanggol na 3 taon ay hindi nagsisi sa mundo para maranasan ang ganitong sakit. Ang isang ina ay may tungkuling ipagtanggol ang kanyang anak sa anumang paraan. Kinuha ko ang aking telepono. Isang mensahe ang naghihintay sa akin mula sa abogado. Chris, opisyal nang natapos ang diborsyo at nakarecord na sa korte. Walang kailangang gawin. Binabati kita sa iyong bagong simula. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Pagkatapos ay isinara ko ang telepono. Lumabas ako sa balkonahe at tinitingnan ang kalangitan na puno ng bituin. Sa Maynila, bihirang makita ang ganito karaming bituin. Naisip ko ang lahat ng nakaraan ng 3 taon ng kasal na puno ng pagbibigay mula sa isang panig lamang, ang birthday party na nagbago ng lahat, ang desisyon sa hating gabi, ang 3 araw ng labanan, at ngayon kalayaan. Minsan ay tinanong ko ang aking sarili kung tama ang aking ginawa, kung masyadong malupit ang aking paraan. Ngunit nang tumingin ako sa silid ni Bibi, sa maliwanag at mapayapang mukha ng aking anak na natutulog ng walang pangamba, naalala ko ang maliit na mga daliri niya na pinisil ng masamang kamay noong gabing iyon. Hindi na kailanman muli. Isang makulay na umaga sa Maynila, ang ulap ay nagtatago, ngunit ang sikat ng araw ay nagsusubok na malaglag mula sa pagitan ng mga bahay-bahay na gusali. Nagmamaneho ako sa aking bagong puting sedan, kamakailan ko lang nabili papunta para sundin si Bibi sa bahay ng kaibigan niya na mag-aanyayahan sa kanyang birthday party. Sa isang red light, ang agos ng mga sasakyan ay natayo. Nakaupo ako sa loob ng maaliwalas at mainit na kotse, nakikinig ng mahinahon na musika, tinitingnan ang kalsada sa likod ng ulap ng ulan. Biglang ang aking tingin ay natigil sa isang figura sa tabi ng kalsada. Sa ilalim ng awning ng isang nagsarang tindahan, isang lalaki na nakasuot ng delivery rider jacket ay nakatayo at nagtatago sa ulan. Ang lumang motorsiklo ay nakaparada sa tabi niya, may nakakabit na malaking kahon ng delivery. Inilabas ng lalaki ang kanyang face mask, hawak ang tigang na tinapay, matamang kinakain ang malalaking subo katulad ng matagal nang hindi kumakain. Ang patak ng ulan mula sa awning ay patuloy na bumubugsong sa kanyang balikat, binabasa ang kanyang jacket ng buo. Pinagmasdan ko ang lalaki ng maigi, manipis at tuyot ang katawan. Ang balat ay namangka at pula na sa araw at ulan, malalim at pagod ang mga mata. Ang buhok ay may mga puting buhok na kahit hindi pa matanda. Si Nico. Nagulat ang aking puso ng isang tibok. Hindi dahil mahal ko pa siya. Hindi rin dahil nagagalit ako, kundi dahil sa pagkamangha sa kung gaano kabilis at malupit na pinagbago ng buhay ang taong ito. Narinig ko mula sa mga kakilala na matapos siyang matanggal sa trabaho dahil sa financial misconduct, si Nico ay hindi na makahanap ng trabaho kahit saan dahil kumalat na ang kanyang masamang reputasyon. Napilitan siyang maging delivery rider at nagde-deliver ng mga pakete para mapunuan ang gastos sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang na kapansanan at si Hani na sa probinsya na, ang maliit na inupahang silid sa isang boarding house, ang naipong utang, ang bigat ng pamilya, lahat ay sinuyo na ang lakas at kayabangan niya. Sa eksaktong sandaling iyon tumingin pataas si Nico at ang kanyang mga mata ay nagkataong nagabot sa aking mga mata sa pamamagitan ng transparent na salamin ng kotse. Sa loob ng isang segundo, parang natahimik ang panahon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat, pagkatapos ay ang kahihiyan at pagkalungkot ng ganap. Nakilala niya ako, ang eleganteng babae na nakaupo sa mahal na kotse habang siya ay isang delivery rider na basa-basa at kumakain ng tinapay sa tabi ng kalsada. Mabilis na ibinaba ni Nico ang kanyang tingin, lumingon sa ibang direksyon, ang kamay ay itinaas ang face mask
para takpan ang mukha katulad ng gustong itago ang sarili mula sa aking tingin at itago ang mapait na katotohanan ito. Nagberde ang traffic light. Hindi ko pinindot ang horn. Hindi ko ibinaba ang bintana para magsalita. Payak na inilagay ang aking kamay sa steering wheel at dahan-dahang pinindot ang gas. Lumayo ang kotse nang maayos iniwan sa likod ang yumukod na anino ng lalaking dating asawa ko iniwan kasama ang buong nakaraan na puno ng bagyo. Hindi ko siya kinahabagan. Ang bawat tao ay may responsibilidad sa sariling mga pagpapasya. Pinili niya ang pagtaksil, tinatanggap niya ngayon ang pagkakalayo at kahirapan. Pinili naman ako ng kalayaan para mahanap muli ang aking sarili. Tuwid na tinitingnan ang daan sa harapan ang malawak at bukas na kalsada na puno ng mga bagong posibilidad para sa aming anak at akin. Nagsimulang humina ang ulan. Sa dako ng kalangitan, isang bahaghari ang unti-unting lumitaw sa pagitan ng mga ulap. Ngumiti ako. Hindi lahat ng kwento ay may masayang katapusan para sa lahat ng tauhan. Ngunit ang pinakaimportanteng bagay ay ang iyong sariling kwento ay maaaring maging maganda kung pipiliin mo ito. At ang buhay ko at ni Bibi, puno na ngayon ng liwanag, kalayaan at pagmamahal. Ilang buwan pagkatapos, habang naglalaro si Bibi sa hardin ng aming bagong tahanan sa isang mapayapang subdivision sa labas ng Maynila, tinanong niya ako ng isang tanong na hindi ko inaasahan. Nanay, may tatay pa ba tayo? Huminto ako sa pagdidilig ng aking mga halaman at tumingin sa aking anak. Ang 3 taon niyang mukha ay seryoso at puno ng tunay na pag-usisa, walang drama, walang emosyon, isa lamang simpleng katanungan ng isang bata ang nagsisikap maunawaan ang mundo. Umupo ako sa tabi niya sa damo at tinignan ang kanyang maliliit na kamay, may peklat na pero malusog at maliksi. Si Bibi ay palaging may nanay. At ang nanay mo ay palaging nandito para sa iyo. Pero ang tatay, sandali akong nanahimik naghahanap ng tamang salita na tapat, ngunit angkop sa isang 3 taon. May mga tao sa ating buhay na pumipili na lumayo. Hindi dahil mahal nila tayo ng kaunti, kundi dahil hindi pa nila alam kung paano mahalin ng tama. Sila ay may sariling aralin na kailangang pag-aralan. Si Bibi ay nag-isip, ng sandali ang maliit na noo ay kunot. Katulad ng kapag nagkakamali si Bibi at kailangang mag-aral muli, oo ganoon. At habang nag-aaral sila, tayo naman ay may kanya-kanya ring aralin. Ang atin ay paano maging masaya kahit paminsan-minsan ay may mga taong lumalayo. At masaya ka ba, nanay? Tiningnan ko ang mukha ng aking anak, ang mga matang puno ng inosensya at tunay na pagmamalasakit. Ngumiti ako, hindi ang ngiting pinilit, kundi ang ngiting nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Oo anak, masaya na talaga si nanay. Ngumisi si Bibi at muling bumalik sa paglalaro. Ang mga paa ay masayang tumatakbo sa berdeng damuhan nang walang ibang alalahanin kundi ang susunod na parisukat na huhukayan. Tinitingnan ko ang aking anak, ang aking maliit na maliksi, at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng kawalan ng gulo, kundi ang kapayapaan ng isang taong alam ang kanyang sariling halaga at pumili na palakasin ito. Para sa lahat ng babaeng nagbabasa nito, ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasilangan. Ito ay pangangailangan. Hindi ka obligadong magtiis ng pang-aabuso at kasamaan dahil natatakot kang mag-iisa. Ang pag-iisa ay hindi katumbas ng pagkawasak minsan, ito ay ang simula ng pagbabago ng sarili. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi gagawing pasanin ka bilang katunayan ng kanilang pagmamahal. At ang mga anak, hindi nila kailangan ang isang magulang na nagtitiis ng walang hanggang kahirap. Kailangan nila ang isang magulang na malusog sa puso, sa isip at sa espiritu. Piliin ang iyong sarili. Piliin ang iyong anak. Ang lahat ng iba pa ay susunod. Hindi ang pagiging matapang ang kakulangan ng takot, kundi ang pagkilos kahit may takot para sa mga bagay na pinakamahalaga.